Welcome again sa Unified Radio TV. Your radio, our radio, Unified Radio TV. Maraming salamat po sa nag-present sa atin ng ONE kay Miss Lorian Mendoza. Maraming salamat, Miss Lori. And sa ating guest, sharer natin, Miss Marvy. Maraming salamat po sa napakaganda mong binigay sa amin ng mga tips kung paano gawin yung ating negosyo. Napakagandang business. So again, mga ka-Unified, welcome back again. Nandito kami uli sa ating programa, sa ating online training. And again, my name is Eric Calyara. Ako po yung inyong host, si Pading Eric. And nagsasabing good morning sa inyong lahat at sa lahat saan daw ka man ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa amang parte ng mundo. Welcome po. At sa mga dealers natin, please continue to share our link sa ating FB, ang ating official FB, Unified Products and Services Inc. Officials. And sa atin naman po sa GoMigo, URTV Officials. So mga kaibigan, shout out din natin ating mga leaders dyan sa Mindanao, sa Visayas, and syempre dito sa Luzon. And mga kaibigan, sa lahat po ng mga dealers natin, sa lahat ng mga hub owners natin, ICA Space Center Owner, welcome po sa inyong lahat. At sa mga bago pa lang po na mga dealers natin, congratulations, you made the right choice and welcome po dito sa negosyo natin sa Unified Products and Services. And again mga kaibigan, we're very excited na i-announce sa inyo na meron po tayo ngayong special training and gusto natin pong sa inyong ipakilala and bigyan po natin siya ng warm welcome para magbibigay sa atin ng, sabi nga niyan, kung ikaw ay nagustuhan mo yung negosyo, seryoso ka sa business, or maybe gusto mo palang, inaaral mo, napakaswerte mo kasi matutunghayan mo ngayon kung ano yung mga tamang dapat gawin, or di ba sabi nga, paano natin sisimulan yung negosyo, yung mga tips, di ba, sa ating dito sa Unified Business. So, yung ating pong share or speaker ngayon, guest natin, napaka-special po kasi isa po siya sa ating company trainer at at the same time isa po siyang engineer, di ba, and public servant syempre, and siya po yung magbibigay sa atin ng special training ngayong araw na to. So mga kaibigan, bigyan po natin siya ng milyong virtual palakpak para sa ating speaker, walang iba kundi si Mr. Christopher Bong Mangahas. Okay, good morning. Good morning, Unified Family. Ako po si Bong Mangahas, isa po ngayon sa magsasalita para po sa inyo. Nabigyan po ako ng task para mag-share po ng konting knowledge at nire-recognize ko lang po syempre po ang management team, mga grand uplines at viewers po natin ngayon. Medyo napaisip ako kasi nang binigyan ako ng task para mag-talk po. Ang tinanong ko sa sarili ko, ano bang pwede kong i-discuss, especially right now na tayo nasa pandemic. Kaya naisip ko, nang hinukay ko po yung mga notes ko, may nakita po kami mag-asawa na slides, meron po kaming nakita na training, na parang sa palagay ko, enough to o ito yung tamang topic para dun sa sitwasyon natin, especially na ang buong mundo ay nasa pandemic. So ang magiging title ko po is How to Stay Positive in a Tough Environment. So bakit ko ginamit yung word na tough environment? Kasi parang ganito po yan eh. I don't know kung na-experience din po ninyo bilang tao, na-experience po buwan nyo nang unang kumalat yung tinatawag na COVID-19, nang tayo ay na-involve na, di ba sino ba magkaakala tayong bilang nasa developing country, ay tatamaan pa rin ng COVID-19. So para bang na-experience ba nyo guys yung pag tipo bang nauubo ka lang, akala mo may COVID ka na, pag yung lalamunan mo, medyo gumaspang o medyo gumaralgal, ano ginagawa mo, kulang na lang yung ating turmeric, laklakin natin, wala ng tubig. Kasi bakit? Nagiging paranoid tayo. Tapos naisip natin kung nagtatrabaho ka, ang pwedeng naisip mo, meron pa ba akong trabahong babalikan? So kaya sabi ko, medyo tough environment. Kaya lang ang tanong, paano ba magiging positive during sa tough environment? Guys, ito po yung i-discuss ko sa inyo. Sana makatulong. At paano natin ito i-apply sa ating business, sa ating unified business. So ano po ba ibig sabihin ng positive in a tough environment? So ngayon po, guys, imagine mo, ang environment kasi, parang ganito po yan eh. Parang networking. Parang sa Unified. Whether you like it or not, kahit si Pres, si BP, si Sir Edmond, ang mga kasama po natin, lahat po tayo na nag-network, yung mga grand upline sa upline,
lahat po tayo target ng environment. Kaya po napapansin nyo, may bilog po doon sa unahan, nakalagay po sa gitna, yung word na Y-O-U. Ibig sabihin, you. So ngayon, whether you like it or not, dadaanan natin lahat to. Whether nasa business ka ng Unified, o tayo sa outside tayo ng business ng Unified, bilang tao, dahil sa mundong ginagalawan natin, talagang dadaanan po natin itong mga tinatawag na bullets. Ngayon, dalawa po ang magiging reaction. Di ba parang ano ibig sabihin ng bullets? Di ba parang kumbaga sa dart, kumbaga sa baril, may tina-target ka. Alam ba nyo yung mga negative na to, ang tina-target po yung tayo. Kaya nga di ba sa part ng training natin, may tinatawag tayong handling objection and rejection eh. So paano mo siya i-handle ng tama? So ngayon po, yung mga bullets na to, dalawang po pwede lang po mangyari. Ito po, didiscuss ko sa inyo. Ano pong mga nakaka-apekto sa atin? Yung environment, for example, yung tinatawag na other people's behavior. Di ba minsan, pag ikaw excited ka sa Unified, grabe excitement mo, 10th level, tapos pag kumari gusto mo na mag-invite, kasi sabi ng upline, aralin mo muna yung business, so binigyan mo ng oras, nag-aral ka, ikaw excited ka, in-invite mo yung mga best friend mo, di ba unti-unti yung excitement level mo, pag yung una excited ka, malamang 100% eh. So pag nireject ka, ano mangyayari? Yung 100% mo, pagdating mo sa pangalawang tao, malamang 80% na lang eh. Siguro pagdating sa 6-7, sasabihin mo, tama ba yung desisyon ko na nag-unified ako? Bakit? Nakaka-apekto po kasi yung tinatawag na people's behavior, lalo yung mga inputs nila. Na minsan, pag hindi talaga ikaw ala kang positive outlook, maapektuhan ka. Paano kapag naapektuhan ka? Mawawala excitement mo. At lalo, sabi ng mentor ko, pag naapektuhan yung belief system mo, syempre affected na pati commitment mo. So ano po yung ibang pwede maka-apekto? Ito yun. Yung negative environment. Yung kinalakhan mo. Di ba? Ang hirap labanan. Sabi ko nga naman sa ma-invite ako, kasi ako, naging elected official din po ako sa Bulacan. Nag-talk ako sa isang gathering ng mga estudyante. Sabi ko, napakahirap sa isang bata na pilit iginagapang na magulang sa pag-aaral, na pagbalik niya, yung environment niya negative. Ano yung negative? Andun yung sugalan, inuman, yung mga magulang na parang breakfast na nila yung murahan. Sa Bulacan, may ganun eh. May ganun lugar na yung away, normal. Yung ito po bang, parang kung siguro masakit may bibitawan ko salita, minsan parang feeling mo, ano bang klaseng lugar to? Parang walang values. Yung buhay, pag nakipag-away, parang alalang. Di ba parang, yung isa, pag uminom, bukas, lasing na naman. Parang walang direksyon. So, ang hirap labanan kung ikaw nasa negative environment, tapos wala pang positive thoughts ka, o yung mindset mo, definitely maapektuhan yon. Ano pa yung pangatlo? Yung negative world of view. Di ba? Yung kumari, world of view. Pag sinabing world, kabuuan ng buong mundo. Di ba? Nang dumating yung pandemic, di ba? Halos majority ng tao, nag-view sa Facebook, minomonitor ilan na ba yung COVID cases, pag may nabalitaan dito, di ba? Grabe yung reaction eh. So, nakaka-apekto rin pala yun sa atin. Ano pa po yung mga nakaka-apekto? Yung tinatawag na changing environment. Di ba? Napakabilis ngayon. Sino mag-aakala na mula sa offline, naging online business tayo? Pero ang good thing with our business, with Unified, na nag-online tayo, hindi ka gano'n na-apektuhan. Siguro sa lahat ng network marketing company, lahat po yan mga kaibigan natin, pero ang Unified lang ang tanging maingay sa Facebook. Tapos ang galing pa ng presidente, imagine mo pandemic na, ano nagiging problema sa mga products sa ibang MLM? Walang courier. May courier man, pero independent sila. Anong ginawa ng kumpanya natin? During doon sa top environment, tinayo ang GoCab. Diba? Imagine mo, ang maganda sa president natin, visionary. Posible, siguro ibang presidente, baka ang nangyari dyan, pa-meeting, baka sabihin anong gagawin na natin. Pero siya ano ginawa? Tumindig, tumayo. Tapos for the first time, naging part tayo ng history, yung tinatawag na virtual sales rally. Di ba? Imagine mo, di ba? Ang gagaling ng mga host nun, lalo si Sir Paul. Di ba? Grabe yun eh. Kung pwede ko lang ikwento, kaya lang, syempre, ang topic ko ngayon, iba eh. So, grabe. Ang saya namin doon, di ba? Imagine mo, ganun pala yun. Yung nagsushooting ka, nasa loob ka lang sa bodega, andun yung mga cameraman. Na-experience namin doon sa sandali, sa maliit na sandali, naging artista kami. Kasi imagine mo, magsasalita ka lang, recorded, pero paglabas doon sa TV, paglabas doon sa computer, iba na. Di ba? Grabe, no? So, yun yung mga changing environment. So, pag hindi ka naka-adapt, sabi nga, hindi ba yung nang lumabas ang pandemic, new normal eh. So, siguro, tanggapin na natin ito sa mga changing environment.
Ngayon, dalawa lang pwedeng reaction mo dyan sa changing environment eh. It's either positive or negative. Kaya nga sabi doon, di ba, na nag-opening remarks ako sa Unified, ano sabi doon? Sumabay ka lang sa biyahe namin. So, ibig sabihin, pag sumabay, imagine mo ang isang presidente, isang visionary, sasabay ka lang. Di ba? Kasi malaki ang pangarap, importante ho sa isang networking company, na ang presidente ay visionary. Ang maganda pa sa atin, hindi lang negosyante ang ating president. Ang presidente natin ay isang naging network leader. So, ibig sabihin, alam niya kung paano niya papuputukin yung sarili niya. Kung hindi nga niya kumpanya, napaputok niya eh. Do what more yung sarili niyang kumpanya. Tama po ba? O palakpakan naman dyan. Yun, di ba? Yun lang ang meron. Ayan, changing environment. Ang hirap pumalakpak. Hindi ko alam kung pumapalakpak nga kayo, di ba? So, di ba, napakahirap ng ano yun. Hindi ko alam. Ala ko nakikita dito eh. Ang kausap ko lang, sarili ko. Pero andito kaharap ko lahat, mga nagwagwapuhan. Mula sa top management, the owners ay grabe. Imagine mo ang GLA ng ating presidente. Nandito pa rin, nakikinig, pumapalakpak. Pwede ba palakpakan natin ating presidente? Come on guys! Ayan. Ayan. Ano pa? Yung past experiences. Ayan. Yan yung mga madalas natin pag-usapan na, ay, dati na ako nag-network marketing, walang nangyari sa akin eh. Di ba? Ay, naku, yung upline ko, hindi ako sinuportahan, nag-pay in lang, tas nawala na eh. So, yan yung mga past experiences na pwedeng maka-apekto, na pwede, kumari, nang ikaw habang nabubuhay, habang lumalaki ka, ang dami mga negative experiences. Di ba? Singit ko lang po, ano po yung mga past experiences? Di ba? Sinabi ko yun sa training, natutunan ko po to sa isang mentor ko rin, ang sabi, ang tatlo raw pwedeng pagdaanan ng tao pag may experiences. Ano yung tatlo po na yon? I-relate ko po to sa itlog, sa kape, saka sa carrot. Carrot ba ang tawag doon, Sir Eric? Carrot ba? Pag ano? Pag mayaman, carrots. Pag mahirap, carrot. So ano dapat tayo? Carrots. Kasi mayaman tayo. Siyempre, taga-unified ka. Tama po ba? So ano yung mga past experiences? Ang tao raw po, pag may dinaanan na past experiences, parang itlog, pag nalagay sa mainit, di ba ang itlog naluluto? So minsan, pag nakita nila, kahit ang gandang opportunity like Unified, hindi nila ginagawa. Bakit? Naging matigas na sila. Naging manhid na sila. Sayang guys. Kasi bakit? Sayang ang opportunity like Unified kung palalagpasin mo. Meron naman Sir Eric. Meron pangalawang case. Ano yung pangalawang case? Yung carrots, pag nilagay mo sa tubig, lumalambot. So pag nakita kahit anong ganda ng isang opportunity, sasabihin niya, naku, hindi ko na kaya yan kasi bakit? Nag-fail na ako dati. May pangatlo. Dapat daw palang attitude, pag ikaw para kang kape. Di ba yung parang kape? Pag napadaan ka sana bayaran ako ng Starbucks dito. Di ba? Pag nadaan kayo sa Starbucks, di ba? Pag dumaan ka sa Starbucks, di ba umaamoy yung kape? Pag umoy yung kape habang ginigiling, ano iniisip mo? Grabe, ang sarap. Lalo pag sasausaw mo sa biskotso. Lalo pag mayroong magbibigay ng pizza with partner ng kape, tama po ba? So dapat pala ganun ang attitude ng isang leader, ng isang tao. Ano isang tao? Dapat para kang kape habang ginigiling ka, lumalabas yung leadership mo. So ano pa yung susunod? Ito po yun. Determinism theory. So the word itself, nawawala na yung determination. Minsan kahit may commitment ka, kahit committed ka, excited ka, pero pag wala ni determination mo, syempre nawawala yung focus mo sa goals mo. Yung tipo bang parang feeling mo, parang martilyo, pinupukpok may pako, pukpok ng pukpok, pero parang feeling mo, hindi bumabaon. Yun yung isang tinanong sa akin ng isang leader ko dati, nang ako po yung nagne-network. Sabi niya, apply ba't gano'n? 3 months na walang nangyayari. Sabi ko, ano ba basis mo ng sinasabing resulta? Kasi sa iba, ang sasabihin, 3 months na ako, wala pa akong resulta eh. Ang basis kasi nila, income, pera. Kasi ang nagiging perspective nila, kaya walang sumasama kasi wala silang resulta. And tanong, paano yung mga naging top earner, nagsimula rin naman sila, walang resulta eh. So kung meron sila determination, hinalo ng belief, ng commitment, so ibig sabihin, naging top sila doon sa sitwasyon nila. Doon sa environment na meron sila, gumalaw pa rin sila. Kasi bakit, guys, pag hindi mo na-overcome yan, anong mangyayari? Kung nakikita nyo sa slides ko, may word na ouch, pasintabi po. Kung feeling po nyo tinatamaan kayo, hindi po kayo yun, yung katabi nyo. Kaya lang, wala kayong choice, wala kayong katabi. Malamang kayo rin yun, di mo ba? So, pasintabi po, ha? So, dahil po ito po na to, pag nagsabay-sabay, honestly, pag ito nagsabay-sabay, yung 6 na bullet na to, ito lang pwede mangyari sa inyo. Yung negative environment, elaborate ko pa. Ano po yung environment? Dog eat dog, everyone fighting to get ahead. Di ba? Masama yan. Hindi nakakatulong yan sa negosyo natin. Dapat dyan nagtutulungan. Dapat wala tayong, kung may competition man, friendly competition. Pero totoo lang, ang kalaban mo, hindi yung crossline mo, yung sarili mo. Kasi once na tamaan ka ng mga negativism na to, negative environment na to, anong nagiging reaction mo?
hihiga ka, magkukulong sa kwarto. Yung mga common na naririnig natin sa mga, siguro para sa akin, sa tagal ko sa network marketing, yung tipo bang upline, magpapahinga muna ako sandali. Upline, mag-iisip-isip muna ako. So, hindi na babalik. Sign na po yun. Pag may mga ganun kayong downline na medyo senyales na po yun. Kumbaga sa sintomas na yun. Virus na yun. Kaya dapat maagapan. Kaya pag meron kayong mga downline na gano'n, ang maganda sa negosyo natin, gawin mo, isa lang mo po sa training. Kaya lang very challenging yung paghila po ulit, yung pagpapabalik. Kung pwede ko pong ikwento, nangyari rin po sa akin sa Forever Living yun, ng panahon ako nagne-network. Kasi for 6 months, walang nangyayari sa akin. Lumabas din po sa bibig ko yun. Tapos nagpahinga ako. Alam niyo, pinakamahirap sa lahat, yung bumalik. Tapos lalo yung mga kasabayan mo, nagkaresulta na. Dalawa lang pwede mo reaction. It's either mawala ka na, or sumabay ka po ulit. Anong ginawa ko? Umattend po ulit ako ng mga training. Binaliw ko po ulit yung sarili ko. Kasi ang makakatulong lang doon, yung sarili po natin. Kasi walang upline na gusto kang mag-fail. Ano pa po? Mukhang mapapasarap ang kwento natin dito. No one appreciates your contribution. Di ba minsan nagiging issue yan eh. Parang, ba't gano'n? Parang di nila na-appreciate yung ginagawa ko. Especially pag nagne-network marketing ka, sa unang buwan mo, 3 buwan, 4, meron nga iba, 1 taon, wala kang makikitang appreciation. Siguro, ang mangyayari lang dyan, laging pag umuwi ka, gutom, puyat ka, imbis na i-appreciate ka, yan po, nakaka-apekto yan. Nakaka-apekto yan sa isang network marketer, so isang dealer o distributor, specifically, pag ang mga nasa paligid mo na yan, layong uwi mo sa bahay, di ka na-appreciate. Yan. Tapos yung too much work, not enough help. Yun po. Yun pero minsan na yung feeling mo, bakit gano'n? Parang ako lang nagtatrabaho. Bakit parang feeling ko wala akong makasama, makatuwang. Kasi hinahanap mo nga na yung best friend mo, samahan ka, sabayan ka. Yan, mga ganyan. So ano pa? Yung deadlines are unrealistic. Yan, ano pa po? Yung longer hours, additional work. Budget constraints. Competition is eating us alive for management and direction. Job insecurity. Yan po. Ano naman po yung mga adults behavior? Bakit ko po dinidiscuss to? Para pag na-encounter na po nyo to, yan po yung mga pwedeng sabihin ko, ito na po yung pumapaloob doon sa mga tinatawag na yung ano na makaka-apekto sa ating mga desisyon, sa ating paghataw, sa ating excitement, sa ating belief. Other people's behavior. Yung clumps. Yung demanding person. Di ba? Meron ba kayo na-experience minsan yung kahit sa pag-network, merong downline o upline na demanding, part ko yan ng ano natin, ng success stories. Which is din po, nakaka-apekto rin po yun. Yan. Ano pa? Bulldozer, walking wounded, exploders, brown nosers, gossip, yan. Medyo, ayan, lalo. Yung whiners. Yung mga, ano ba yung whiners? Reklamo ng reklamo. Yan po yan. Yung backstabbers, ayan, lalo yan. Backstabbers, negatives, patronizers, snipers. Ang maganda sa negosyo natin, yun siguro na-encounter natin yan sa labas. Na pag dinala mo yan sa environment na to, unang-una po, positive ang networking. Di ba, ang hirap paglabanan kung, kuwari ako, sabihin natin, ako po yung 19 na, 19, naintindihan nyo na. So imagine mo ako yung 47 na po. 47 ako kahapon. So imagine mo, 47 ako. So imagine mo, kung ako nag-join ng networking ng 20 years old, di ba napakahirap na sa loob ng 20 years, ito yung environment ko. Tapos in a matter of 3 hours, do you think pwede mabago yung mindset ko? Magkaroon ako ng paradigm shift? Hindi po. Kaya nga po sa networking, ano sinasabi ng upline? Bumabad kayo sa training. Kasi sa training, doon po nababago yung perspective mo, doon mo po nakikita yung bigger picture ng Unified, doon mo nakikita yung mga tao na pwede kang ma-inspire, ma-motivate. So, yun po. Yun po ang ano po doon, sagot po doon. Okay, ano po yung susunod? Yan, changing environment. Change. The only person who always likes change is a wet baby. Tama po yun. Change, challenges are paradigms. Yan po, di po ba? Ano yung mga change? China-challenge yung paradigms natin. It alters the way we think. Makes life more difficult for a while. Di ba? Parang minsan naisip ba nyo, nang ikaw may involved sa network marketing, parang mas pinalala ko pa ato yung sitwasyon ko. Okay naman ako dati na nagtatrabaho, kahit paano nakakapanood ako ng sine. It causes stress and is ongoing fact of life. Ano pa po? Yan, hinighlight na ng konti. Medyo nauna pala ako sa slides ko kasi nai-excite ako eh. Imagine mo, andito yung president,
Tapos andito yung vice president, tapos first timer ko pa, tapos andito yung mga network leaders, di ba? So sino hindi mape-pressure? Yan. Yung past experiences. Yan, ouch, di ba? Pag may past experiences ka, siguro sa millennial, no, mambina, tawag dyan. Yung mga hugot, no, yung mga pinagdadaanan, no? Minsan, pag may training, nakaka-relate. Sabi niya, may hugot, may pinagdadaanan. Yan. Ano naging yung reaction mo? Ouch, 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 ouch. Parang feeling mo, stuck ka. Tingnan niyo pang-apat na, yung ano ba tawag doon? Yung intao. Di ba? Parang ano na siya eh. Kumbaga sa Bulacan, lupay-pay na siya. So imagine mo, kung lupay-pay ka na, ang hirap talagang paglabanan. Di ba? Dadating sa punto, malamang siguro sumuko ka na. Parang sinabi mo, tama kayo. Walang mangyayari sa akin. Dapat nakinig ako sa inyo. Yan. Tapos ayan, yan ang nangyari sa iyo, mga past experiences. Ano yung negative worldview? Media frenzy. Minsan ba, naitanong ba ninyo na yung lumalabas bang data sa COVID, totoo pa ba yun? Minsan marami nagtatanong, baka raw sinipon lang, naging COVID na. Di ba? Yan. A recent statistics, crime down 20% America, pero ang nire-report nila, 600%. Ano bang data ang tinitingnan nyo? Yan. Eto pa, minsan, correlate ko sa network, ang tinitingnan nyo yung nawawala eh. Ang hindi natin tinitingnan, sino yung nag-i-stay? Tama po ba? Ano yung determination theory? Genetic, my grandparents did it to me. Inherited traits. Yan, totoo yan eh. Hindi ko sa tawag dito, kinokontra ko ho yung mga tinuro sa atin ng matatanda o yung mga sinaunang tao. Pero minsan po, nakaka-apekto yan. Yung sinasabi, pag maliit ang kumot, matutong mamaluktok. E di dapat palitan mo yung kumot. Tapos ang taong kumakapit sa patalim, ang taong nagigipit sa patalim, kumakapit. Subukan mo kayang kumapit sa patalim. Malamang hiwa-hiwa ka. Di ba? Yan yung mga, yung mga inherited traits. Yung pag may pusang itim, malas daw yun. Eh guys, sa network marketing, walang malas, walang swerte kasi tinatrabaho to. Di ba? Sabi nga ng isang mentor ko, ang network marketing, like Unified, alam mo na yung resulta eh. Tatrabahuhin mo na lang. Alam mo, pag pinirito mo yung isda, alam mo, pag ito, parang may init na tubig, sinala mo sa tubig, pag naabot yung tinatawag na cooling point, kukulo yan. It's the same with Unified. Trabaho lang ang gagawin mo, pasasaan at darating at pupunta ka pa rin sa end results. Tama po ba o hindi? Yan. Psychic. Yung upbringing. Ay, naku! Mahirap lang tayo. Sabi nga ng isang speaker na pakinggan ko, di ba minsan sa buhay natin, masakit na katotohanan. Pag ikaw nangarap ng mataas, parang ikaw pa yung may mali eh. Di ba? Masakit, di ba? Kung wari, ang tatay mo, tricycle driver, tapos bigla kang lumapit. Anong sasabihin mo? Tay, gusto kong maging doktor. Ang sasabihin niya, oh, naku, anak, huwag doktor. Alam mo, tricycle driver lang tayo. Paano kita pag-aaralin doon? Sorry sa mga teacher, ito po'y katotohanan ng kwento. Ano sasabihin ng iba? Mag-teacher ka na lamang. Di ba? Sabi nga ng speaker, kailan pa na naging masama, mangarap ka ng mataas? Eh, kinontra na naman. Anak, huwag ka masyadong mangangarap mataas kasi pag bumaksak ka, masakit. Oh, nakaka-apekto po yan. Environmental, yung asawa, yung boss, yung company, the economy, yung mga nasa surroundings mo. Guys, nakaka-apekto yan. Ngayon, may mga tanong ba kayo, yung tipo bang life's little question? Minsan ba napaisip ka, napaupo ka? Minsan nasa Starbucks ka, nasa Jayco ka, parang minsan gusto mo pag-isa, marami kang tanong sa sarili mo eh. Tutuloy ko pa ba to? Gagawin ko pa ba to? Kasi bakit parang feeling mo, nag-iisa ka eh. Wala kang kakampi. Guys, yun yung nagiging reaction mo. Eh kaso yung upline mo, very determined, kukulitin ka niya, attend ka training. Diba na-experience ba ninyo minsan, yung parang feeling mo, mina-mindset na lang ako ng upline ko eh. Kasi bakit? Affected ka na eh. Yung bullet, tagtad ka na. Ngayon, some people just born positive thinkers? O nga, no? Meron bang pinanganak na positive kagad? Ako rin napaisip dun eh. Or choice nila yon. Ako sa palagay ko, I don't know kung mag-a-agree kayo, choice mo kung magiging positive o negative ka. Sabi nga, you can choose to be happy or sad. Sabi ng iba, pag may karelasyon daw sila, masaya sila. Pag walang karelasyon, sad. Honestly, hindi eh. Kaya mong piliin yung emosyon na gusto mo. Pwede kang maging masaya or malungkot. Sabi nga, pwedeng na-meet mo ang Unified by chance. Pero it is your choice kung saan ka, saan mo ilalagay sarili mo
doon sa ranking. Kung top 10, top 5, top 20. Siguro, kung i-interviewin natin mga grand uplines, hindi naman nila sinukat akala na magiging top earners sila. Siguro kahit si President din, hindi nila nakita na one day from now. Alam nila, lalaki sila, pero grabe, imagine mo, sabi nga ni Pres, kung kailan pandemic, di ba, grabing grace na binigay ni Lord sa atin, ng blessing. Di po ba? Yung isang talk niya minsan na nag-share siya, na talagang grabing pasasalamat niya sa Diyos Ama, na imagine mo, ngayon pa, ngayon pa, lumabasin GoCab, tapos yung version 3, andyan na, abot kamay na. Minsan nga napatawag ako sa asawa ko dahil kami magkaibigan ni Pres, binatukan niya ako kasi hindi man batok na yung ginanong ka lang, kasi tinawagan ko yung asawa ko, sabi ko, yung kwentong kutsero nangyari na sa Unified. Kasi kwento ko lang, nag-start lang to sa tabi ng Pure Gold, do sa Cubao. Sino si BP nun? Di ba? Ano lang ng kape, nagtitimpla. Ngayon, sino na si BP? Naka-BMW. Di ba? So, yung success story nila, yung buhay na meron po yung President at Vice President, enough na proof na yun para kumapit ka sa Unified Kasi lahat naman ang meron sila ngayon, katas lahat ng Unified. And palagay ko, mag-a-agree po si Pres niya sa si BP. Ngayon, choose the right luggage. Mamimili ka lamang. Parang networking lang din, binary, left, right. Kung sino tututukan mo, sino yung next mo, sino may mentor mo, sino yung coach mo. Okay, ganito po yan. May tinatawag na dodge bullet at ang isa, bulletproof. Parang networking, re-relate ko. Ang networking, hindi mo po pwedeng daanan yung rejection. Sabi nga nila, processor. Hindi mo pwedeng shortcutin yung proseso. Sa tingin mo ba si Pres, si BP, na-reject din ng araw? Yes! Na-Indian din ba yan? Yes! So, ibig sabihin, lahat tayo target. Di ba pag kayo babariling kong gano'n, ang gagawin mo, iilag ka. Baril yon. Pero po, sa nature ng buhay po natin at business po natin, hindi mo pwedeng iwasan ng bullets. So, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Maging dodge bullet ka, o mali pala, no? Dodge bullet ka, or maging bulletproof ka. Ano po ibig sabihin ng dodge bullet? Ito po yan. The problem with dodging bullets, natatamaan ka. Tinamaan siya. So, ang tao, pag tinamaan ng totoong bala, mamamatay. Sa negosyo, ganun din. Pag in-entertain mo yan, ganun din po mangyayari sa inyo. Mawawala ka, unti. Mawawala ka parang ano sabihin yung bolang kristal o yun na nga, nakalimutan ko na, unti-unti ka mawawala. Yan, tinamaan ka Dapat ang gawin mo ito, meron ka dapat bulletproof or wear bulletproof armor. Ano ibig sabihin nun? Para makuha mo po ang bulletproof armor, dapat ito po yung tataglayin mo. Meron kang self-change. Ibig sabihin, kailangan tanggapin mo, kailangan kong magbago. Paano ka mababago? Attend ka ng leadership. Attend ka ng mga tinatawag na special training. Yung sinasabi nga ng mentor ko, kung pag may nagsasalta sa una, kung pagpiling mo tama ka, mag-nudge ka. Pag piling mo mali ka, tanggapin mo na lang. Pero ang tama raw attitude, isipin mo lagi kang mali. Para lagi kang tumatanggap. Kasi minsan, feeling natin tama na tayo lagi. Hindi po, dapat, tandaan nyo sa nature ng buhay po natin, dapat po ang leadership natin, nag-i-step lagi, nag-a-arise po. Tama po ba yung English ko doon? Arise, saka step up. Or, mas safe na salita, mag-level up ka. So, paano po yung magkakaroon ng self-change? It is a decision. Sabi ko nga kay 47, kung ang environment na kinalakhang ko ay negative, tapos hindi ako suportado, di ba napakahirap? So, ang magdi-decide dyan, ako. So, paano ko po gagawin yon? Putting on the armor, you have to change 3 things. Ano po yon? Number 1, the attitude. Sabihin nga po nyo, attitude. Yan! Grabe! Sabay-sabay, no? Ang lakas. Attitude. Number 2, behavior. Yan yung may nag-share sa atin, isang mentor po natin, trainer. Ano ba yung attitude? Ano ba yung behavior? Yan. I-explain ko po mamaya. Your thinking. So, anong connection ng tatlo? Ito po yan. How to change your attitude? Attitude changes happen personally from inside out. So, ibig po lang sabihin, it should be internally. Sabihin nga po nyo, internally. Yan. Ngayon, so accept responsibility. Sa nature na business natin, dapat andun yung tinatawag na minsan, di ba? Upline, bakit po ganun yung downline ko, walang ownership? Kasi bakit?
wala siyang self-change na ina-accept niya responsibility. Hingin ko lang po yung isang training ni BP, di ba? Na i-correlate ko. Sabi di ba? Kailangan daw magkaroon na tayo ng responsibility. Kasi pag in-accept mo yung responsibility as a leader, magkakaroon ka ng awareness. Pag may awareness ka, may consciousness ka na. Kasi pag may consciousness ka na, alam mo na kung anong buhay ang gusto mo, na anong buhay ang gusto mo marating. So, magkaka-partner po yan. So, paano gagawin ko? Start declaring, I am responsible for who I am, for what I have, and for what I do. So, every morning, self-declaration. Ulitin nga po natin, I am responsible for who I am, for what I have, for what I do. Number 2, take control. Yan! Tama ba, Ma'am Bina? Ang ganda ng topic na to Attitude from the inside out. Ownership, mission, discipline, and values. Di ba importante yan? Kahit po nag-start ang Unified, isa po sa nang magkaroon kami ng MANCOM, imagine mo kami na upper management, nag-workshop kami, gumawa raw kami vision sa mission statement. So dapat ngayon, as a leader of Unified, align ba yung mission ko dun sa mission din ng Unified? Tama po ba? Tapos, andun yung ownership. Kaya nga, sabi ni Sir Manny, business partner ko kayo. So, ibig sabihin, hindi ka distributor, hindi ka dealer. Sa iyo ang Unified. Yung values, siyempre yung values as a leader. Especially, siguro, mag-a-agree mga listener ko, yung values mo, pag ikaw nandun ka na sa peak ng success mo, isang natandaan ko yan, di ba? Imagine mo kung ikaw nakakotse kang maganda, tapos nagdadrive ka, harabas, tapos may nakalagay sa likod na sticker, Unified. Di ba nakakahiya na leader ka, tapos ganun ka? So, values yun. Ano ibig sabihin ng values? Yung wala ka man sa Unified, nasa labas ka ng Unified, yung values na tinuturo mo, you're walking the talk. Discipline as a leader. Dapat kailangan po yan. Di ba? Yan ang siguro para dito, yung discipline, talagang grabe yan. Yan ang kailangan mo. Yung minsan, kahit pagod na pagod ka, di ba, naikwento yun ni Sir Manny, through Sir Ite, imagine mo, alas 4 pala ng madaling araw, sila nag-iiwalay. Alas 6 pala, nagpa-follow up na si Sir Manny. Discipline po ang tawag dun. So, bakit ganun siya kadisiplina? Kasi nakita niya na pag ginawa ko to, nagkaroon ng self-change, alam ko yung magiging ending ko, alam ko yung magiging resulta ko. Kaya pansinin mo yung mga top earners, lagi silang excited Kasi bakit? Nung mula sila nag-start ng mag-network marketing, up to now, yung bigger picture, naka-inculcate na dito. Hindi na sila nababaliw. Kumbaga parte na ng sistema nila ang network marketing. Ako nga dati hindi naniniwala yung a networker will always be a networker. Dati kinontra ko yan kasi nung tinunog ko lahat yung paraphernalia ko Saan pa rin ako bumaksak? Networking pa rin. Kaya talaga, a networker will always be a networker. Mamamatay na tayo ng network marketer. Yan. Ano pa? Number 3. How to change your thinking. Thinking changes from observing logically in every situation. Yan. Dapat pala nag-o-observe ka sa mga nangyayari. Hindi yung pag walang nangyari, parang feeling mo hindi na para sa yung Unified. Assess mo, di ba? May sinasabi nga dyan yung 4 pillars You decide, you take action, you plan, you take action, and then you analyze. Analyze mo yung results. Ano gagawin mo? I-adjust mo ngayon yung action mo o yung plano mo. Pero yung goal mo, hindi mo ina-adjust. Kaya hindi dapat ang maging mindset mo, wala nangyayari. Upuan mo, balik ka sa drawing board. Bakit hindi ko na-hit yung target ko? So dapat logically, ganun po ang thinking mo. Okay? Observe your thinking. Ngayon, kumari, sige, nagawa ko na po, logically thinking na, thinking logically. Ngayon, tanong, observe mo. Paano mo gagawin yon? What I can do to abuse this? Kung sa tingin mo, mali nangyayari, anong gagawin ko para matigilan to? I refuse to let this hook me. For example, di ba minsan yung mga bata na na-involve sa network marketing, ako hanga-hanga doon sa mga bata na talagang kumita sa network industry, sa MLM industry, na imagine mo, di ba, at early stage, nabuo na nila yung pangarap nila Tapos imagine mo, paano nila nare-refuse yung, tawag doon, yung natatanggihan. Nare-resist. Yung mga kabatch nila nasa gimikan, yung iba na ganito, pero sila nasaan? Nasa training, nakaupo, binubuo yung pangarap. Guys, yun, paano ko i-refuse yung dati mong nakasanayan? Lalo pag hook ka na. Di ba?
This is all very interesting. Ayan. Tomorrow, I will look it very differently. So parang change perspective. Change ng point of view. Ayan. I'd like to beat the. Ano yun? Yung sitwasyon. Hindi po ba? Ito yung narinig ko noon, yung pag kami ng time, 22 years ago, na nagde-network marketing kami, kwento ko lang sa inyo. Late kaming umuwi. Kasi bakit? Kasi grabe kami mag-motivate sa office. Tapos pag uwi noon, ayaw namin makita ng mga downline namin, naglalakad kami pa uwi. Tapos habang naglalakad kami, hindi namin sinasabi, tama ba yung naging desisyon natin na to? Yung sumisipa ka para ka naghanap ng barya. Ano lagi namin sinasabi namin? Ito na yung huling panahon na magkukommute tayo. Kasi next year magkakakotse na tayo, mababago ng buhay natin. Alam mo ba ng araw, pangarap lang namin kumain sa Jerry's Grill. Kung pangarap lang namin, kasi bakit na nag-network kami, pag may pay-in kami, saba. Pag walang pay-in, fishball. Pag wala, tubig sa third floor. Siguro kahit tanongin nyo sa Sir Manny, grabe, yun lang po ang magahang tanghalian namin. Tubig. Kaya nga sabi na sa speaker doon, pag malakas daw sumigaw ang speaker, matindi ang gutom niyan. Which is totoo. Pag gutom ka raw, daanin mo lang sa sigaw. Ganun lang po kami ng araw. Ayun, si Pres, di ba? Power, di ba? Yan. It sucks to be him. Yan, parang nagde-decide ka na, ayoko na. Ayoko na itong dating Bong. Ayoko na si Bong. Ayoko na to. Gusto ko na ibang tao ko. So, it's a decision pa rin. Okay? Manage your self-talk. If you think you can, you think you can. Napapa-English ako, mga kapatid. Di ba? Sanay lang tayo sa Tagalog. Henry Ford, you're right. Kung siguro sa marketing ngayon, parang think and grow rich yan eh. Kung ano iniisip mo, sabi nga, kung anong iniisip mo, yun ang nangyayari. Kaya be careful sa iniisip mo. Pag tingin mo, yung iniisip mo, negative, sabi nga, di ba, sabi nga doon sa Jonathan Training, tandang-tanda ko yun eh. Siguro mag-a-agree si Press dito. Jonathan Training, number 14. Just shut up and never complain. Tumatak sa isip ko yan. Bakit? Isa ako sa mga tinamaan doon. Kasi bakit? Reklamador din ako noon. Kasi bakit? Hindi ko maintindihan. Ganito. Nagtitraining naman ako. So sabi ng mga apprentices ko noon, pag sa tingin mo, meron ka sasabihin na negative kasi sira ng grupo, tumahimik ka na lamang. Yun ang tumatak sa isip ko sa Jonathan Training, number 14. Yung just shut up, never complain. Pero hindi ko sinasabi huwag ka mag-complain. Siguro after nung kausapin mo yung upline mo, mag-heart to heart kayo. Yan. This is, anong gagawin mo? This is going to be a wonderful day. Sabi nga, di ba, SW3 next. Someone joins, some will join, matagal na kasi ako hindi nag-DOT. Some will join, some will not, so what, next, somewhere is waiting over there. Over there. Di ba? So, parang kuwari, sa mga tips pa dyan, huwag kang matutulog na meron kang nararamdaman na negative. Sabi nga ng isang napakinggang speaker from Cebu, kahit lumubog ang buwan, bukas sisilaw po ulit ang haring araw. Sa pagtulog ng buwan, isama mo na lahat ng negative na nangyayari sa maghapon. Kasi bukas panibagong umaga. Yan, kahit o ang puno, naglalagas para mamunga, para bumukadkad. Dapat ganun po ang perspective natin. Yan. Or, this is going to be a crappy day. Diba? Kung titingnan mo, negative or positive. So guys, ako para sa inyo, doon na lang tayo sa wonderful day. Kaya lagi niyo di-declare, humarap kayo sa salamin. I am a multi-billionaire, I am a billionaire, I am a millionaire. Kasi nang araw na nagne-network po kami, way back 1990s, ang dinideclare lang namin, millionaire. Kasi talaga, para kumita ka doon ng milyon, imposible na ngayon. Pero nowadays, pag nasa network marketing ka, guys, hindi na po imposible kumita ka ng billion. Kasi totoo lang po, lalo sa nature ng marketing plan natin, maniwala ka sa akin, sinungaling ang marketing plan natin. Kasi sabi 2.7 million ang kikitain. Guys, ang kakalimutan mo, may uni-level at multi-level tayo. Diba? Imagine mo magbayad ng kuryente, lalo ngayon, di ba? Imagine mo, ginamit yung GoCap, merong royalty. Kaya isang patotoo, hindi ka downline, hindi ka independent distributor. Kasi bakit? Imbis yung kinita ni Press at ni BP, shinare pa niya sa distributor. Kailan na nangyayari yun? Pag business partner ka. So, ibig sabihin, pag nasa unified ka, business partner ka ng ating mga presidente at vice president. Pwede ba palakpakan natin ang ating president at ang vice president? Come on guys, come on! Yan. May pumapalakpak ba? Yan. So, yan. How to change your behavior. Behavior changes take through assessment, determination, discipline. Tinanong ko yan sa sarili ko kasi one time,
na ako nagne-network ko sa inyo, ikwento ko lang po ulit. Tinanong ako ng magulang ko, ng mami ko lalo, ba't gano'n 6 months ka na parang wala nangyayari? Alam mo, hindi ko masabi. Wala kasi akong GLA. Di ba? Kasi pag sinabi ko sa mami ko, hindi niya maintindihan. Kasi ang in-expect niya, may income ako. Kasi imposible kasi 6 months na wala ka hindi ka nag-i-income. Di ba? Sa corporate, income ka kagad eh. Eh dito, 6 months, syempre hindi nila naintindihan ang nature ng business. At hindi ko maamin sa mami ko na hindi ako seryoso, na ganito-ganito. So, ikaw mismo i-assess mo sarili mo. Ano i-assess mo? Ano ba talagang gusto mong mangyari? Na kung sa tingin mo nakaka-affect yung behavior mo sa success mo, siguro hindi naman masama, sir, just upuan mo yung sarili mo, kausapin mo. Kausapin mo para maitama, para makuha mo yung resulta mo. Hindi yung kausapin na yung negative na kausap, hindi po bang parang nagpapaalam ka na sa sarili mo? Kasi meron ganyang behavior eh. Apply! 6 months gagawin ko siya, pag walang nangyari, magkukwit na ako. Grabe yung behavior niya, no? Saan siya nakafocus? Doon sa 6 months, magkukwit. Dapat hindi ganun. Dapat ang attitude mo pag 6 months, lalo kang tutuloy. Eh, paano kung 1 year na? Dapat kang tumuloy. Eh, pag 2 years, eh, mas lalo kang dapat tumuloy. Eh, paano pag 3 years na? Ay, Diyan ka na dapat, lalong tumuloy kasi nakakahiya na. Di ba? Imagine mo, 3 years ka na, mas dapat kang tumuloy kasi kailangan makita ng mga kaibigan mo yung resulta. Yan. Reactive, responsible. Paano mo gagawin? Dalawa yan, di ba? As a leader. Pag ikaw, partner ka, business partner ka, pag umattend ka ng training, pwede ang reaction mo reactive eh. Or maging responsible. Tama ba, Sir Gus? Yung reactive, yung tipo bang, ano ba yung reactive? Pag may sinabing speaker, may sinabing upline mo, hindi mo kagad na-digest. Ang sabi ng mga mentors ko dyan, yung para bang letter M, letter W. Minsan naman, dahil hindi pa kayo pareho ng frequency, normal ang reaction mo reactive. Pero dapat pala dumating sa punto, maging responsive ka na. Diba, minsan nagagawin sa'yo ng upline ng panahon namin, lalo, yung upline mo tinutulak eh. Pag sasalitain ka, imagine mo, na-experience ko. Sinama ako ng upline ko sa Cavite kasi sabi ng isang top earner, lumapit ka raw sa mga top earner. Pagkaibigan ka, makapagkwento. Kaya palibasa sanay ako mag-drive noon. Para bang ang nangyari sa akin noon, nag-offer ako magda-drive. So ako nag-drive sa upline ko. Ngayon, ang punto ko, gusto ko lang makita kung paano nyo ginagawa negosyo. Pagdating doon, may inintroduce. Sabi, graduate ng ECE. Gabi, background, katulad ko pa, ECE ah. Tapos sabi niya, ang sweldo dati 6.5. Mukhang ako yan, dalawa na ah. Tapos ang sinabing Viva Films, malamang ako na talaga yon. Tapos ang sinabing Hagonoy Bulacan, ako na talaga yon. Eh syempre, sabi ng upline ko, pag tinawag ka, tumayo ka. Alam mo, sa sobrang galing ko, wala ako nasabi. Sabi ng upline ko, yung upline ko na yun grabe, one of this day, magiging magaling na speaker ka buong mga sa loob-loob ko pag uwi ko sa bahay. Niloloko lang ata ako ng upline ko. Pero alam nyo, ang tumatak sa isip ko noon, isa ako sa magiging magaling na speaker. Ganun pala yun. Kaya pag feeling mo, minsan inuuto ka ng upline mo, tanggapin mo. Pag sinabing upline mo, yayaman ka, ang sagot mo, yes, yayaman ako, magkakatotoo yan, upline. Ganun dapat. Magpauto ka lang ang sabi ni Plus. Hindi yung pag sinabing upline mo, yayaman ka. Talaga upline? Hindi nga. Yun siguro yung reactive. Yan. Ano pa? Stimulus, response. Ang lalim yung ng mga English na to. Stimulus saka response. Yun nga, yung magiging response mo doon sa mga binibitawan. Okay, responsible. Stimulus. Anong reaction mo? My choice, and then my response. Ang galing Imagine mo to sa responsible, binigyan ka pa ng ng laya eh. May choice ka pa rin. Pero dapat, ano yung response mo? Diba, minsan pag nagsalta yung speaker, sino gusto ko ng kotse dito? Taas ang kamay. Di ba minsan response mo, hindi ka nagtataas? Bakit? Hindi ka pa naniniwala eh. Pero dahil constant attending mong training, di ba unti-unti, dati reactive ka. Ngayon, nagiging responsible ka na eh. Di ba yung una, nasa denial stage eh. Nagtaan ako sa stage na yan. Yung gustong-gusto ko nang pumalakpak, magtaas ang kamay, nahihiya ako. Kasi bakit? Ayokong aminin sa sarili ko at lalo sa upline ko, nagugustuhan ko na yung network marketing. Katunayan, nang mag-join ako sa network marketing, hindi alam ng upline ko, uma-attend ako ng training. Sa gabi siya uma-attend dahil part-timers, ako nag-full-time kagad. Alauna ako ma-attend, pagdating ng gabi, nawawala ako. Tapos hindi ako nag-attendance kasi noon panahon na may attendance kami. Ayoko kasing malaman ng upline ko na gustuhan ko siya. Tapos kasi nang umattend ako ng presentation noon, binabara ko pati speaker. Yun ang reaction ko. Talagang sabi ko, talaga, yayaman. Tapos sabi ng speaker, may product daw pampaputi. Maitim pa siya sa marker. Sabi ko, mukhang maganda nga product niyo. Di ba? Ayoko lang banggitin, bubulong ka lang mamaya kay press. Baka mamaya, makapanood din siya. Malaman niya, di ba? Tapos yung isa, yung
nakakalbo na, tapos meron daw silang shampoo, papatubo ng buhok. Sabi ko, grabe, effective nga. Ganun ako. Reactive ako. Kaya, totoo lang, magpipiin ako, magko-qualify ako. Tinawagan ko yung upline ko. Sabi ko, upline, magko-qualify ako. Of all people, hindi niya ini-expect, ako magjo-join at mag-active. Minsan ganun ang network marketing. Yung hindi mo ini-expect, yun ang nag-active. Yun ang nagiging leader. Minsan yung kung sino pa yung negative, actually kami matatanda sa negosyo na to, yung mga tao maraming tanong, that is a buying signal. Marami lang tanong yan na hindi mo na-address. Kaya dapat, yung skill set mo, pataasin mo. Okay? May natututunan ba kayo? Ano sagot? Yes! Grabe, rinig na rinig ko yung pag-response niyo. Grabe yung yes niyo, ha? O, mga buong Pilipinas, buong mundo. Mamaya ho, manood call ko kayo dito. May wala kayo sa akin. Ako pa rin ho yung magsasalita kasi replay ho ang tawag doon. Ayan. Yan, steps toward changing your behavior. Para rin palang hagdan to. Parang marketing plan ng ng Unified, may hagdan. So pag sinabing hagdan, aakyatin. So pag akyat, sabi nga ng speakers namin, sabi nga ng mga mentors namin, pag umaakyat ka rin ng hagdan at nahihirapan ka, isa lang ibig sabihin, tumataas ka. Pero pag umaakyat kang hagdan at feeling mo umaakyat kang hagdan, pero nadadalian ka, hindi ka umaakyat kapatid, bumababa ka. Kasi walang umaakyat na hagdan na nadadalian. Di ba? Word of wisdom yun. Ha? Okay. Number 1, may unconscious incompetence tayo. Ano ba yung unconscious? Hindi natin alam, unconscious nga, hindi natin alam, meron pala tayong incompetence. Di ba parang, siguro, Mambina, mag-a-agree ka ba? Nakita mo ba yung sarili mo one day from now na magiging top earner ka ng Unified? Di ba? Di ba? Sino ba magsasabi na si Sir Manny Pascual, di ba nakita ko, sana sir, peace tayo. Nakita ko yung picture yung tatlo ni Sir Edmond sa ni paring Ipe, di ba? Si Sir Manny nasa una, nasa beach. Kaya nilagay ko dun, lupit, di ba? Nakita nyo? Di ba? Hindi ko sinasabing itsura. Sino mag-aakala na one of this day, yung isang Manny Pascual ay magkakaroon ng pangalan sa industry na to. Dati noon, top earner lang siya. Pero ngayon, pag sinabi Manny Pascual, maniwala ka sa akin, walang hindi nakakakilala kay Manny Pascual. Yan. Ang dami niya ng mentor. Kaya napakaswerte na Unified. Yung presidente natin, hindi po siya member lang. Naging mentor siya, naging top earner siya. Kaya guys, alam na alam niya paano patatakbo yung negosyo. Dahil na sinabi ko Paul kanina, sasabay lang po tayo sa biyahe niya. Okay? Number 2. Don't know she is not capable of doing the job. Ayan, medyo inaaninaw ko po at ako po'y biniyayaan ng matang malinaw. 950 po ang mata natin, nabulog pa po yung kaliwa. Ayan po, don't know he or she is not capable of the job. Minsan ganun yun eh. Hindi ba minsan, ando pa rin reactive tayo na, kaya mo yan. Ano sasabihin mo? Yes, kaya ko yan! Kaya ko yan! Sisigaw ko. Pero pagkatapos ng training, kasi bakit minsan yung excitement, bumababa lang ho yan 24 to 48 hours. Kaya ho dapat, ang downlines po natin, sabi nga kanina doon sa pinapakinggan kong audio, huwag kang papayag, mawawala yung gigil. Huwag kang papayag na mawawala yung belief system. Kasi pag naapektuhan ng belief system, maniwala ka sa akin, hindi natutuloy yan. Kalaban mo na yan. Kaya minsan may tanong tayo, kaya ko ba to? Ulitin ko po ulit, sabi nga ni Sir Manny, utuin mo yung sarili mo. Kasi lahat tayo na pumasok sa opportunity na to, na pumasok sa Unified, guys, pwede kang maging top earner. Kaya nakakagigil di ba? Sino mag-aakala? Honestly, sa tagal ko sa negosyo na to, hindi mo alam kung sino pa yung top 1 Hindi mo alam. Meron pang tatalo niyan. Di ba sabi nga ni Sir PB, Sir PB, napakinggan ko po yung sinabi nyo. Ano nangyari sa inyo? Vacation. Di ba sinabi nyo, hindi mo isukat yung kalain, ikaw yung magta-top 1. Di ba? Guys, sabihin ko sa inyo, sa network marketing, hindi mo talaga alam kung saan ka pwedeng pumunta. Hindi mo alam. Kasi ang maganda sa network marketing, you will never know what will happen sa you next. Minsan, merong cases na sa negosyo na to, siguro pwede kong gamitin yung salitang chambe. Hindi ka magaling, naka-invite ka na magaling. Patay ka, putok ka. Ikaw, hindi ka, ang pangarap mo maliit lang, pero yung na-invite mo, imagine mo kung ang left and right mo, Edmond Mangalabnan, tapos Manny Pascual. Yun, tama yung sinabi ni Pres. Ang sikreto lang, bunot lang ng bunot. Bunot lang ng bunot. Parang yun sa bunutan ng ibon, di ba? Yes. Oo, tama. Kanan yung bunot mo. Oo. Parang malas yung kanan. Kaliwa. Kaliwa naman. Di ba?
Kung natatandaan niyo yung ano yung sa perya, di ba yung mga laruan? Yung sisiw na yung tricycle. Oo. Yung sisiw. Correct. Yung sisiw, di ba? Oo, bunot lang ng bunot. Di ba ganun ang ugali? Buti pa yung mga magsusugal eh. Bunot lang ng bunot. Kahit wala nang bubunutin, nangungutang. Kasi bakit? Naniniwala sila, tatama sila. Dapat ganun ang behavior. Okay, conscious incompetence. Ano yung po yung ibig sabihin nun? Doesn't know that he is doing the right and wrong. So dapat po, changing behavior, dapat alam mo. Sabi nga ng isang mentor namin, paano ko ba malalaman, Sir Jos, Ma'am Bina, pag ang mali na ginagawa ko, pag ang resulta mo lumiliit, ibig sabihin, may ginagawa ka or binabago ka sa dati mong ginagawa. Pag sa tingin mo, lumalaki yung income mo, doblehin mo lang, sipagan mo lang po ulit, enhance mo lang. Kaya nga di ba may daily people in network marketing, don't reinvent the wheel. Doon na sa tried and proven system. Kasi pag may pinago ka doon, kahit makina ng kotse, galawin mo na yung kapirasong tornilyo, may iba takbo po niya. Okay? Number 3, conscious competence. Yung isang incompetence, ito yung competence. Ano ibig sabihin nun? He or she know that he or she doing the right and wrong. Dito, aware na siya. Di ba? Kaya may conscious competence na. Di ba? So, kuwari, bilang network leader, may awareness ka na okay lang minsan na mag-relax, pero hindi naman pwede mag-relax habang buhay. I don't know if Sir Manny mag-agree. Lately kasi nabago yung mindset natin nun, yung sharing ng ibang leaders na 3 years mo lang gagawin, tapos pwede ka magpahinga. Honestly, hindi. Lalo kang humataw. Kaya lang minsan, hindi mo nararamdaman yung pagod. Immune ka na eh. Di ba? Imagine mo, tanongin mo mga network leader ng mga 20 years. Normal yung 2 hours, 3 hours na tulog. Pag kami natulog na matagal, nanlalata kami. Pag wala kaming ginagawa, nanlalata kami. Kaya yung asawa ko, galit na galit sa akin eh. Pinapatay ko na masyado yung katawan ko. Kasi, lalo ng pandemic na yan, Diyos ko ng ECQ, lahat ng kukut-kuting, kinutkut ko na. Kasi hindi ako mapakali pag nasa kama lang ako, ganito. Kasi ang mindset talaga namin, hataw. Kaya nga, hataw. Ibig sabihin, walang tulugan. Ngayon, bakit dumadali? Kasi nagiging expert ka na sa negosyo. Pangalawa, bakit parang feeling mo hindi mo nararamdaman yung pagod? Kasi bakit? Imagine mo mapapagod ka pag uwi mo naka-expedition ka, pag garahe mo nandun yung Lamborghini mo, wala kang karapatang mapagod. Kaya habang tumatagal dapat guys, siguro part ng gawin natin, hindi 3 years. Sabi nga ni Sir Ipe, mag-commit ka 5 to 7 years. Siramin ko lang Sir Ipe bilang kaibigan, 5 to 7 years. Dapat sa long term ka nakafocus, hindi sa short term. Ngayon, pag na-hit mo na yon, ano susunod? Tulungan mo na may nasa ilalim mo, ma-hit din nila yung mga pangarap nila. Anong punto ko doon? Kailan ka titigil? Pag nakuha na ng mga downlines mo, yung pangarap nila. Tama ba yon? Yan. And unconscious competence. Ano yon? He or she know that he is capable of doing the job. Di ba, minsan tanong yan eh. Apply, kaya ko ba to? Kaya yan! Kaya. Apply, mahihain ako, kaya ko ba mag-talk? Kaya yan! Yan. Lahat kami nagdaan dyan. Sabi nga ng isang mentor namin, kailan mo gustong maihisa sa lawal? Pag ikaw nasa taas ka na o nag-uumpisa ka pa lang? Di ba mahirap naman na, imagine mo, ngayon ka pa lang nag-uumpisa, nagpakapagpapayin ka na. Ay, hindi totoo yun. Kasi bakit? Pa nag-uumpisa ka, hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo eh. Yung laway mo, di ba? Ang pahit ng lasa, bakit? Hindi mo maibuke. Pero bakit? Dahil in-expose mo sarili mo, nagkaroon ka ng changing behavior. Kailan dumating sa punto yung bibig mo kusa ng bumubuka. Nagdadadaldal na. Hindi po bang pag pinag-share ka, hindi mo napapansin, 10 oras na. Yun ibig sabihin nun, network leader ka na. Yan. Di ba? Yan. The new you. Bagay na bagay. The new normal. The new you. Yan. Are you learning, guys? Salamat sa slides na to. Nahukay ko pa yung training na to. Kaya ito yung topic na diniscuss ko. Yung be a positive in a tough environment. I hope may natututunan po kayo, ha? At pagkatapos po ng training na to, walang kwenta po yung sharing na to kung hindi po nyo ipoput into action. Kasi ang network marketing, skills and attitude. Sa madalit sabi, parang attitude tong dinidiscuss ko po. Yan. Influence your environment. Add positive behavior. Number 1, replace the bad habits. Di ba? Habits na nga, nilagyan pa ng bad. Isang example ko yan, pag nagtitraining ako. Ang pagiging late ba masama? Hindi. Kaya nga merong verbal warning mo na pag nasa corporate ka. After nun, written and then suspension.
Kailan siya nagiging habits? Pag ang isang bagay, paulit-ulit mo nang ginagawa. Kaya nga di ba sinasabi, pag nag-sorry ka, dapat hindi mo na inuulit. Pero ngayon, in-emphasize, replace the bad habits. Kasi pag may bad habits ka, ang hirap niyan eh. Yung sinasabi namin eh, yung kanta ba ni Andrew E. yun? Yung gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Yung ba yun? Kaya Andrew E. ba yun? Hindi. Kuyari tayo doon. Off the record. Basta isang rapper yun. Kabatch din ni Andrew E. Yung gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Yun po yun. Minsan gusto mo nang gawin pero ninihila ka pa ng dati. Yan. Spread the smile around. So paano yun? Smile ka lang. Actually, may training kami noong panahon namin ni Sir Manny. May training kami, yung workshop, ang gagawin mo lang mag-smile. 1, 2, 3, smile. Tanda ko yun. Pwede ko bang banggitin kaibigan natin? Si Sir Edmond. Hindi, yung banker, Edmond Ramos. Gustong-gusto ko yun eh. Biglang 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Actually, dyan ako hirap na hirap. Kasi di ba parang smile. Kailan ko alam mo lang, totoo lang, hindi ko ginagawa yun eh. Hindi po pala tama. Bakit? Yung mga prospect mo, yung mga downlines mo, mini-mirror ka. Kaya ang ginawa ko noon, nagkulong ako sa banyo. Kailangan i-master mo, nakasmile ka. Hindi po bang nag-explain ka lang, pero yung ngiti mo, yung body language mo. Kailangan po guys talaga yun. Pansinin mo, honestly ito, bubuhatin ko lang po ang bangko ni Sir Manny. Ng panahon namin, pag kailangan namin ng points, kailangan namin ng production, ay maniwala ka sa akin, pag gumaganyan yung kamay ng Manny Pascual, tapos gumanyan na yan, tapos nalaban yan. Yan ang 14 yan ng araw, up to now. Tapos yung gumagano na yung kamay, sabi nga ng mga mentor namin, pati pag gilaw ganun kamay ganun, gayahin mo. Tapos pag may tumatalsik na laway, iwasan mo muna ngayon. Bakit? May COVID eh. Di ba? Siguro yun siya naman sa babaguhin natin ngayon. So, kasi ng araw, di ba ganun, sir? Di ba? Honestly, gaganon yan. Yung pag gumaganyan na yan, tapos yung tapos yung gumaganyan daliri, itaga mo sa bato. Tapos na-boxing nun. Oo. Tapos pag si Cecil kasi, siya laging ini-invite nun. Lalo, si Sir Manny ng panahon ko, kung natatandaan ko pa, in 1 year time, binit niya lahat yung incentive. Tinrabaho niya 1 taon. Kasi pwedeng chop-up yun eh. Ang ginawa niya, naging superstar kagad siya. Pag sinabing superstar, 150,000 yon ang income pataas. Eh, way back 1998, pag 150, eh grabe, siguro, value nun siya ngayon dito, 2 million, no? Yung 150. So, guys, spread a smile around. Smile ka lang. Smile ka lang. Kaya lang, pero pag pwede mo naman hanggang sa jeep, smile ka lang. Pero huwag ka lang bubulong. Okay lang mag-smile. Kasi bakit? Yun yung sinasabi namin, 2 meters away, pag umiti ka sa amin, recruit ka. Yan. Kasi ng araw, napakalakas po namin mamusakal. 2 meters away. Yan. Sprinkle some positive on the negative. Pag may mayroong negative dyan, sprinkle mo. Basbasan mo, di ba? Kung magasan mo, dala ka ng holy water, di ba? So, yun. Sprinkle. Okay? Focus on the good of each day. Yan. Di ba? Ang daming nangyari, di ba? Sabi nga, number 1, because of the COVID, nagkaroon ng close family ties. Nagkaroon ng bonding ang pamilya. Doon mo nakita yung value ng isa't isa. Di ba? Kung na political environment, di ba? Imagine mo, trending yung white sun. Di ba? Imagine mo, di ako sa mga Duterte, imagine mo, dinagsa ang white sun. Kasi bakit? Ako nagpapasalamat sa Diyos Ama na sa nangyayari sa atin ngayon, sa maliit man, ang tao nagkakaroon ng positive vibes. At sa negosyo natin, importante po yun. Na imagine mo, marami po sa Unified nagkaroon ng income. Mas lumaki yung income. Di ba? Marami nagkaroon ng breakthrough. Kasi dalawa lang yan eh. Dodge bullet ka o bulletproof ka. Pwede ang tingin mo sa pandemic, naku, wala mangyayari na sa akin sa Unified. Wala na mangyayari sa buhay ko. Pwede naman ang iba na-realize, kailangan ko mas humataw. Kasi kung totoo man yung virus every 1 year, 100 years na nagkakaroon mo yan based on studies. Palagay ko, it's proper time na balik tanaw tayo. It's proper time na dapat mas humataw. Sabi ko nga kay Coach JC, Last Dance, kumbaga kay Michael Jordan, yung yung sa Netflix, Last Hurrah. Yan. Stay out of the feeding frenzies. Iwasan po nyo yan. Yung mga feeding frenzies, yung mga tipo bang mga may past experiences, yung mga hinihila ka. Yan. Naku po, Diyos ko, pag hinila ka, ganito yan eh. Minsan pagbibigyan mo. Tandaan nyo, pag pinagbigyan mo yan, guys, parang lang pagkakating sa eskwelahan eh. Pag nagkating ka,
Ano sasabihin mo? Uy, pwede pala. Hindi mo napansin, lagi ka nang hindi pumapasok. Ganon din po sa negosyo natin. Minsan, di ka umaten. Tapos one day, sasabihin mo, hindi na ako attend. Until one day, hindi mo napapansin, nag-focus ka na. Tapos, iba na yung sharing mo sa team mo. Ang masakit dito, mahirap mang aminin, sinunog mo yung grupo mo. Tama ba sa press? May ganon eh. Niligaw mo. Kasi bakit? Hindi mo na iba yung behavior mo eh. Maraming ganyan. Na ako sa tagal ko sa negosyo, marami ako nakita na umangat, na naiba yung perspective. Bro, pinipilit, dahil nga ito yung gawa niya, pinipilit niya yung sarili niya, pipit yung grupo niya. Kaya imbis na lumaki, nabansot. Correct. Yun yung word, nabansot. Nababansot. Kasi bakit? Pilit mo na ikaw lang. Dapat doon, honestly, magandang topic ni Sir Ipe, yung cross-lining, yung word na gamitan. Very important yun. Kasi bakit? May skills ka, na pwedeng skill set mo, level 1 lang, pero yung cross-line mo, level 10. Ganun kami ng araw noon eh. Hilahan pataas. Align lahat sa gusto mangyari ng kumpanya. Ganun dapat yung team. Habang tinitira mo yung team mo, may epekto ba yan sa kumpanya? Dapat ganun ang mindset. Okay? Say please and thank you. Minsan, di ba? Ayan, natatandaan ko yung kwentong ganito eh. Si apply mo, na-late. Minsan, ganito, panay ka reklamo. Pero hindi mo natanong, apply, kumain ka na ba? Hindi mo alam yung apply mo, kaya na-late. Naghanap din palang pamasahe. Tama ba si Aaron? Minsan, tumirik, iniwan ng kotse, dahil whatever it takes, naglakad. Hindi mo tinanong kung kamusta ba. Sarili mo na iniisip mo. Sabi nga ng isa na yan, tanda ako eh. Nagkaroon kami ng meeting, reklamo downline sa upline. Bigla siyang binara. Reklamo sa upline mo, pero hindi mo nakikita, ilang tao naman sa ilalim mo nagre-reklamo sa iyo. Yun po yun. So, minsan po, kahit po sa maliit na bagay, mag-thank you at please po tayo sa upline. Hanggang andyan po yung upline. Hanggang ako, sasabihin ko sa inyo, ang upline ko hindi na nag-active sa network marketing, pero ako nagpapasalamat dahil in-invite niya ako sa network marketing. Pero totoo lang, yung friendship namin, nasira ng umpisa sa network marketing. Kasi bakit? Feeling ko, iniwan ako eh. Iniwan ako, masyado ako nagkaroon ng emotional attachment kasi best friend ko eh. Ang friendship namin, solid eh. Hindi pwedeng iwanan. Bigla niya ako iniwan. Parang feeling ko, kaya anong nangyari ko noon, for 6 months, lumipad akong mag-isa. Nag-struggle ako. Dahil wala akong environment na positive, ng araw naman, siguro Sir Manny, aminin natin, walang ganitong mga training eh. Ang meron lang kami noon, klaro lang sa amin, bakit kami iyaman. Pero kung tanungin mo kami, wala kaming skills. Kaya yung mga salita namin noon, mamatay kang duka. Ayan. Yung pala, offensive pala yun. Di ba? Tapos minsan, ang downline namin, kinakausap namin, akala namin na motivate. Palis na yun, compare natin. Yes, tama yung word ni press. Wala tayong Palis na ngayon. Nang araw, wala sir eh. Walang heart to heart. Yung tipo bang, pag nag-quit ka, bahala ka sa buhay mo. Ayun, hindi namin sinasalo. Ngayon, grabe ang training modules. Tapos ngayon, imagine mo, yung training, kahit di ka pumunta sa office, nandyan lang. Kami nung mag-i-invest pa para umattend sa office. Pero ako nagpapasalamat, naging top environment namin. Imagine mo, yung mentor namin noon is a graduate ng West Point. Duguan na kaming agil putol-putol na kami. Pero sabi niya, di, leader kayo. Kasi bakit? Nang panahon namin, tinabihan kami ng mga binary. Diba? Imagine mo, yun yung literal bakbakan. Motivated, paglipat sa kabila, nag-aabang ibang kumpanya. Alam mo na ba yung 4cc? Alam mo na ba yung ganito? Grabe, yung in-invest mo ng isang downline na negative doon. Dito, walang training, yayaman ka. Dami naglipatan. So that time nun, para kami, nagiging winers na kami. Sir, dapat mag-adjust na tayo. Baguhin na natin yung marketing plan. Look what happened. Hindi sila nag-adjust. Pero still, andito sila, malaki pa rin. Imagine mo, nasa top 20 pa rin ang Pilipinas in terms of sales. Ako nagpapasalamat to, at siguro mag-a-agree sa akin ang mga kapatid ko sa industry na kabilangan ko ng way back 1998. Yung naging top environment ang training natin. Pero pansinin nyo, sino ang tao sa likod ng mga kumpanya? Sino nasa training? Sino yung mga top earner? Believe me. Ako, sabi nga ni Sir Manny, with due respect ko, kahit harap po natin President, si Bong Mangahaso, malaki ho ang naitulong ng Forever Living. At ako naniniwala, kahit sabihin nyo, nasa Unified na ako, hindi ho mawawala sa akin yun. Pero right now ho ngayon, yung natutunan ko sa Forever Living, yun yung dinadala ko sa Unified. Kasi ang nag-bind sa amin ni Sir Manny, yung dahil brother ko po siya sa Forever Living. Okay? So, yun po yung side lang po, ha? Yan po, practice empathy. Yun, yung sinabi ko kanina, empathy, maliliit na bagay. Alam mo, meron ako isang upline, Sir Manny,
Yung maliliit lang, yung mahilig siya mag-notes. Kahit yung mga customer, lalagay niya, thank you for purchasing. Tapos lalagyan ng puso. Tapos, we're happy to serve you. Siguro, dapat practicein natin ganun, sir, no? Tama. Siguro, salamat sa asawa ko sa pagkakahukay ng notes na to. Na-pressure kasi ako, ano yung topic? Sabi ko, ano ba yung topic ko? Common how to invite. So sabi ko, siguro ito yung discuss natin, Mami. Kaya ito, pinadala kay Sir Joe. Salamat, Mami. Ayan. Evaluate your behavior. Yun yung sinabi ko. Napakahirap po evaluate ang sarili mo. Kahit nga ho yung isang kriminal. O hindi pa, yung isang taong nakagawa ng mali. Pagdating nga sa korte, ang sasabihin pa rin, ang ipe-plead niyan, not guilty. Di ba napakahirap na aminin mo may mali ka, na kailangan mo magbago. Honestly, dumaan ako sa stage na yan. Ngayon, bakit ako nag-decide? Naiiwanan na ako kinalimutan ko na yung career ko. Wala na akong babalikan. Saka kung bumalik man ako sa engineering, alam ko na totoo, dito kita akong malaki, tapos dito alam ko walang mangyayari sa huli. Parang ang ginawa ko, yung agony ko pinatagal ko lamang. Niloko ko lang yung sarili ko. Kaya sabi ko, nag-decide na ako kailan baguhin ko yung sarili ko. Mahirap, pero believe me, worth it. Okay? Ano pa? Never miss an opportunity to compliment. Anong compliment? Guys, dyan ko kami magagaling nila Sir Manny, Sir Edmond. Yung pagkatapos mayroong speaker, magpapapicture kami, magpapa-autograph kami. Bakit? For the fact na nagbigay yung speaker ng oras, dapat palakpakan nyo yan. Dapat po ganun. Yun ang kultura dapat. Yun ang gusto natin mangyari sa Unified. Kasi ang gusto natin through Unified, lahat na magaganda, idadalhin natin dito. Tapos iaangat natin yung status ng Unified. Na kahit networking company to, pag sinabing Unified, ay mga leaders dyan, grabe ang GLA yan. Yung mga tao dyan, ang babait. Unified. Yan. Yun, di ba? Yung pag... Kung may mali daw na likaan niya ibang networking, dapat pag binanggit na unified ka, sasabihin, grabe. Yun. Hindi po bang sir, yung parang pag sinabi, grabe, ang magiging reaksyon nila ng kabila, grabe, ba't hindi ako nag-unified? Yun. Dapat ganon. So sabi nga, new normal. Ito na yung new normal. Para pagbalik ng next year, ibang-iba na. Dapat, kasi una-una, napakalaki ng goal ni Press. Buong mundo. Iba saan ka nakakita ng isang kumpanya, walang physical na office, pero nakakapag-market na tayo sa Europe. Diba? Oo, sa ibang networking company, nakakapag-market, pero nagiging problema, paano pa dadali product? Tayo, dahil, system tayo, tawag dito, services tayo, pwedeng encode, pwedeng madala kagad sa cellphone, anytime. Talagang real-time in business. Di ba? So, grabe, muli, palakpakan natin our visionary president na sabi ko nga, alam mo, totoo lang, kung pwede ko ikwento ko sa inyo, nang magkasama kami sa isang kumpanya ng loading, alam mo, kung pwede ko sabihin, na because of that failure, because of the failure of the management, yun ang nagamit ngayon ni Sir Manny para this time around, na magtatayo ang sariling kumpanya para to make sure na mga tao hindi na napapaso sa MLM. Okay? So muli, palakpakan natin ang ating presidente, Emmanuel Pascual. Come on guys, come on! Yan. Yan. May ilang minutes pa ba ako, Sir Joss? Yan. May 5 hours pa pala tayo. Grabe! Di ba? Ayan. So, pipindutin po ulit. More positive contribution. Ano yan? Before you say anything to anyone, ask yourself 3 things. Is it true? Totoo ba yung sasabihin ko? Minsan kasi, especially ito, napakahirap maging upline eh. Kailangan lahat totoo eh. Lahat positive. Pangalawa, pag sinabi ko ba ito, maapekto mo ang team ko? Masusunog ba yung team ko? Mababansot ba? Ngayon, kung wari may isang leader ka na alam mo na kailangan kausapin, necessary bang gawin? Minsan ang hirap mag-decide, no, Press? Pag kinausap ko to, baka mag-quit. Pero ang tanong, kailangan ba? Yes. Yan, eto pa. Paano magiging positive? Keep promises. As an upline, nag-deliver ko ba yung para sa downlines ko? Kasi totoo lang, kung marirecall ko yung... Never commit something that you can't deliver. Ayan. Never commit something you cannot deliver. Ayan, i-quote nyo from our president. So, kung natatandaan ko noon, yung hierarchy, diba, sabi, pag, sino priority? First timer. Second priority, downlines. Pag sinabi, ang first priority, training. Second priority, first timer. Second, third priority, downlines. Sabi ko, paano yung sarili? Least priority. Na minsan kahit gutom na gutom ka na, pag may first timer ka, unahin mo first timer. Pag may training, drop everything. Pag leader ka daw, ano yan,
Correct. Diba? Think the comfort and safety and security of your people. So, You want to be an exceptional leader. So yes. never think of about yourself. Minsan, di ba sir, meron tayong ginagawa yung ina-umbrella natin yung team eh. Kasi bakit? Talagang puprotektahan mo yung team mo eh. Di ba? Talagang hindi pwede, mavirus eh. Kasi bakit? Life and death yun eh. Life and death yun. Pati pato. Oo, todo pati pato. Lahat mo siguro tayo naglaro ng text. Dapat doon, todo pati pato. Yan. Ayan. Have a forgiving view of people. Keep an open mind with changes. Di ba kamukha niyan, di ba? Halos tayo ang training, lahat online na eh. Lalo ako, napakahirap po na sa online na kami nasanay sa offline. Di ba? Imagine mo, nag-online training ka, pero alam mo, may maganda rin na idulot ang online kasi lahat nare-reach out mo eh. Kahit wala kang pamasahe, pwede ngayong umattend kang training. Ngayon, kung wala, pwede mo naman yung replay. Di ba? Kamukha nito, naka-record po ito. Sama-tama tayo dati, no? Habinitan tayo ng Davis. Ano nangyari ng turo? Tayo sa training ka. Correct. Saka sir, no, pag hindi ka umattend ng training noon, hindi ka pwede, Sir Jos, turuan ng uptime mo. Yung pwede ba, Sir Jos, ikaw na lang attend ng training, kwento mo lang sa akin, bawal yun. Bawal yun. Di ba? Yan, pag minsan may gusto kang sabihin, magbilang ka ng 1,000 na bilang bago mo sabihin, lalo kung negative. Kasi pag sinabi mo na yun, sabi nga when money is lost, nothing is lost. When energy is lost, nothing is lost. Uminom ka lang ng produkto, lalo yung panglalaki dito, laklakin mo lang, energize ka na naman. Tama o hindi? Ngayon, ang sinabi, pag energy is lost, inom ka lang. Pag nawala yung pera, recover mo lang. When time is lost, everything is lost. Pero may dadagdag ako. When relationship is lost, everything is lost. Bakit nasisira ang relationship? Minsan minasabi ka na hindi tugma. Ako ho, marami rin ho akong kukunin ko yung pagkakataon na to na early stage ng network marketing career ko. Aminin ko, sinasabi ko to lagi sa inyo, marami akong possible leaders, may opportunity mag-rise up. Dahil bata pa ako sa negosyo noon, marami ako nasabi na posibleng nawala sila. Kasi nga wala kaming formal training ng araw. Di ba? Kung ano yung marinig namin, nalabas sa bibig namin, wala nga kaming tinatawag na behavior na alamin ko ano yung tama at mali. Sabi nga ng isang mentor namin, at alam ko na naririnig dito ni Sir Manny sa audio, dahil pareho kami pinapakinggan audio, nang bata tayo, wala tayong kakayahan na i-filter yung tama at mali. Lahat absorb natin eh. Eh ngayon, bilang sa dami na natututunan mo sa training, daming speakers, di ba? Ang tanong, alin ba yung tamang salita doon sa tamang downline? Kaya dapat humingi kayo ng tips sa mga sinaunang network marketers. Sabi nga ng isang yung mga alamat, inugat. Kasi bakit? May mga magic words to say and not to say. Siguro mag-agree si Sir Manny dito. Kaya namin pumatay ng downline at kaya namin bumuhay. Tama ba, sir? May ganon? Yung tipo bang naghihingalo na, humataw pa eh. Oh. May ganung kakayahan. Pero ngayon, sir, ginagawa pa ba natin yun? Okay. Yan. Hindi lang siguro nyo nararamdaman. Pero minsan ginagawa pa rin. Okay? Marami akong goal na din. Ayan. Marami na solve. Kasi yun talaga ang trabaho ng ating president na ilagay niya sa tama. Hirap mag-keep ng tao. So bago mamatay dapat masalubong. Yun. Yan. Narinig nyo ha? Parang ganito yan eh. Ang ugali ng agila, pag tinuturuan lumipad yung mga agilang maliliit, ano ba tawag doon? Agilito. Agila. Bibitawan niya sa taas para yung kumampay. Pero i-make sure ng inang agila, bago yung bumaksak, sasaluhin. Ano sabi ni Sir Manny? Pag ang downline mo, nakakita mo na ng sintomas, huwag mo nang antay mag-swab test. Saluhin mo na. Kasi pag hindi mo nasaluyan, mawawala yan. At yung nawawala, posible yan ang magdi-distract ng grupo mo. Kasi may kabady-body yan eh. Minsan yung nawawala, yung pa yung agil eh. Hindi mo lang nasalo. Hindi mo lang nasalo. Tama. Kasi sir, yung mga nawala na lumipat, yun ang mga pumatok eh. Minsan kasi ano lang, kulang lang sa pakiramdam sa mga tao. Ano nga rin, sabi, you need to pick the right words na sasabihin mo sa downloads mo. Kasi the moment you feel what he or she feels, definitely you will say the right word that Yes. can motivate that person to rise up. Yes. Kaya sir, di ba meron tayong workshop, yung training na Jolly Jolly Oops, may gano'n, di ba? Tapos yung this is a bear, and this is a bear. Yun yung good bear,
bad bear, para malaman mo kung paano ka magiging sensitive at insensitive. Yan. Ano pa? Dapat cultivate your sense of humor. Walang network leader na walang humor. Di ba napapansin nyo? Kami guys, totoo lang, grabe ang GLA namin noon. Yung kahit 1,000 na namin narinig ang kwento ng mga uplines namin, ano gagawin namin? Grabe, tumatawa pa rin kami. Hindi yung sasabihin namin, hindi yung plastic na tawa. Kasi bakit? Parte yun eh. Parte yun ng behavior, ng contribution mo. Yung tipo, di ba, asagwa naman kung ang speaker, grabe, yung kumare, di ba, kumukumpas na ganyan, tapos hahampas sa whiteboard, tapos hindi ka pumalakpak, tapos hindi pa naka-timing, mapapahiya yung speaker. Actually, pinapractice namin yun, pati pagpalakpak. Yung pag-deliver ng joke, huwag ka mauuna sa speaker. Actually, ito yung negosyo na pwede kong sabihin, press, scripted eh. Kaya lang, sa sobrang dali, minsan, hindi natin pinapaniwalaan, kaya ang tendency, pinapahirap natin. Nagkakamali. Okay? Are you learning, guys? Yan. Remember too, watch your definition, they become thoughts. Watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become action. Watch your action, they become your destiny. Mahatma Gandhi. Di ba? So, kung shortcutin, kung ano iniisip mo, yun ang mangyayari. Kaya sa isip pa lang, filter mo na. Pag tingin mo mali, stop, cancel, erase. Stop, cancel, erase. Pag mahirap, cancel. Kaya lang may tip ako sa inyo. Pag nasa jeep kayo, huwag na niyong bukay bibig nyo. Sa isip na lang, cancel, cancel, cancel. Kasi pag nagsalita ka, cancel, cancel, cancel. Baka isipin ng tao, literal kang baliw. Ha? So, tip ko yun, ha? Sa isip lamang. Pag may naramdaman na, sir? Huwag mo daw magdidikta yung isip mo. Kasi yung boses mo magdidikta sa isip mo. Yun. Di ba? Minsan naisip mo, ako, ganito, ganito, ganito. Magsalita ka, bubura yun. Yun. So, di ba, sabi, everything starts from a word. Di ba? Si God mismo na-demo niyan eh. Everything starts from a word. From a word. So, what you think, di ba? Sabi mo, what you get. Pero the moment i-release mo yun, mas malakas ang impact nun because you command your mind on the things you want to happen in your life. Tama. Yung mag-isama na, sir, yung pag sinabi ng downline mo, ay naku, alam mangyayari sa akin dyan. Congratulations. Wala mangyayari sa'yo. Kinlay mo na eh. Di ba? Kaya pag ang downline mo, bumubuka pala yung bibig na ganoon, kontrahin mo na. Lalo pag kumari, ito yung pinakamahirap sa lahat, yung nagka-cluster ka, tapos may nagbidabidahan, patay ang grupo mo doon. Di ba? Matinding ano yun, change oil polish, di ba, sir? Overall ulit. Overhaul yun. Maniwala ka sa akin. Napakahirap baguhin yung mindset, tapos in-a-click of a hand, napakadaling sirain. Kaya mayroong tayong natawag na training, yung pag kumari may downline ka nag-quit, ay apply mo nag-quit, umbrella mo kagad team mo nun. Ang tawag doon, umbrella. Umbrella yung tawag. Okay? Sana may natututunan kayo ha. Grabe. Ang listener ko, hindi na listener, special guest ng ating presidente, di ba? The choice is yours. With a bad attitude, you can never have a positive day. With a positive attitude, you can never have a bad day. Tama eh. Pag may bad attitude ka, don't expect positive day. Pero kung positive attitude ka, kahit anong bad day niyan, magiging positive pa rin siya. Are you with me? Yes! Yan. Ngayon, ito tayo. Anong kaugnayan ng attitude sa behavior at thinking? So guys, doon sa in-explain ko, ang isang dapat, ang 3 words lang o 3 keywords lang, you choose a positive living. Pero still, bibigyan ko kayo ng free will. It's your choice. Ngayon, paano ba nakaka-apekto ang attitude sa behavior at sa thinking? Ganito po yan. Okay. Bakit nawala? End of slide. Minapindot ako, Sir Diyos. Balik ko lang. Naiba. Nawala sa buong screen. Sir Diyos, paano ibabalik to? Tingnan nyo? Changing environment. Bakit? Nang araw ho kasi na nag-network kami, Manila paper lang. Tapos minsan ballpen at papel lang. Basta bigyan mo lang kami, patayuin mo kami, kaya na namin mag-train kahit walang ballpen at papel. Ngayon ho kasi, may clicker pa. Di ba? Kaya medyo, pagpasensya na, ganyan ho talaga live. Pwede ba palakpakan natin si Sir Joss? Ayan, si Sir Joss, ayan. Ayan, our technical team. Ayan, ha? So, ayan, maraming salamat. Pasensya na po. Minapindot tayo kasi sabi ko nga sa inyo, way back 22 years na network leader na ho tayo, wala ho kaming slides ng araw. Ang puho na lang namin noon, bibig.
Nakakapag-marketing plan nga ako kami noon nung walang ballpen at papel. Sir, I don't know kung nare-recall mo na ng araw wala tayong marketing plan. May nag-jojon because of mind setting lang. Tapos ang upline, Sir Diyos, kwento ko lang. Pupunta yung isang downline, ititiyat ng todo si upline. Pagdating ni upline, pay in na pero wala pang presentation. Oh, wala pang marketing plan yun. Grabe ang skill set ng araw. Grabe. At napaka-bless natin, yung skill set na yun, meron si Sir Manny. Para ka lang spongha, sisip-sipin mo lamang. Ha? So guys, eto na yon. Nawala na naman! Ito yung pinindot ko yung araw eh. Yan. Lagyan mo na doon. O, lagay mo lang, sir. Pagkaganahin ko na lang yung bibig ko. Ayan, lagay mo na lang doon. Yan, maganda ba yung topic natin? May natututunan ba kayo? Yes! Yan. Meron pa ba ang slides? Parang nawala. Nabitin. Yan, siguro, pasensya na, nawala. Ano ba yan? Hindi, nasa ano, pinadala na sa email. Di ba? Kasi yung ganito yan. Pag hindi mo na kung yung right attitude, definitely your behavior will be affected. Pag iba ang behavior mo, may iba ang thinking mo. Do you agree doon, Sir Joss? Yes. Eh, di ba ang network marketing, it's attitude. It's mindset. So, pag mali ang attitude mo, your mindset will be also mali. So, huwag ka mag-expect ng tamang resulta pag mali ang mindset mo. So, saan magiging sisimula? Sa attitude. Kaya nga, kahit sa DOT, ang unang sinasabi, GLLA. Good Learning and Listening Attitude. Kung ikaw yung tipong attorney ka, pa nag-join ka ng Unified, bumaba ka sa bundok mo, akitin mo po ang panibagong bundok ng Unified. Ganun po yun. Yun po yung tinatawag na attitude. Yung tipo bang pag ikaw yung, mahirap kasi turuan ng tao na punong-puno ng laman ng baso, mag-overflow lang po yun. Kung pwede kong i-demo, imagine mo kumarin tubig, may baso, tapos meron akong panibagong baso, aapaw lang, sayang. Dapat empty glass ka po. Part ng attitude. Sa network, i-relate ko na lang po. Dapat nag-notes ka. Kami noon guys, may notebook kami saka ballpen. May recorder pa kami noon. Eh that time ng araw, di ba sir, wala namang recorder na, ay wala namang kamukha ngayon na cellphone, pwedeng record. Nag-i-invest kami sa malit na Walkman. Tapos bibili ka ng tape. Malilit na tape. Pagkatapos noon, pag uwi, nakalagay sa tenga yon. Kaya akala ng iba, magagaling kami. Kasi hindi kami magaling. Magaling lang kami mangopya. Kaya pag kumausap na kami ng prospect ng Sir Diyos, akala earner na kami. Ay part pa ng training noon, yung image. Bibili kami ng Parker sa Quiapo, Impeke. Papaukitan namin yung Millionaires Club. Tapos pupunta kami sa Green Hills, yung Buwaya, baliktad. Tapos ang mga pabango namin, peke rin, mga Charmis, mga batang 90s, Charmis ng araw pa, wala namang pabango. Image yan. Tapos bawal kami na nakamaong noon. Nakaslaks kami. Yan. Last slide ba yun? Explain ko na lang. Meron pa dapat yun eh. JBC tayo, JBC. JBC noon. Tapos, Joseph's Baby Color. oo. Tapos, noon, kwento ko lang, hindi kami pwedeng umarap sa prospect na may araw kami. Kahit ala kaming kotse noon, may backpack kami. Pagpasok sa office, mag-change outfit kami. Tapos may dala kaming toothbrush. Never kami haharap sa prospect. Tapos part ng attitude noon, nag-i-invest kami sa papel, saka sa folder, yung nakaipit, pati sa ballpen. Inis na ako sa Parker no, hindi ikot. Kasi pag habang ginagamit mo, umiikot yun eh. Tapos sa mga, namin ng Parker, Cross, pero totoo, sa Green Hills at Quiapo lang namin binibili yun. Tapos kumari, papaikutin namin ganun yun. Tapos yung cellphone noon, Superman, tawag doon, lalagyan namin ng mga, yung mga papaganday namin sa Green Hills kasi image eh. Tandang-tanda ko noon, yung upline ko, bumili ng 9210, sir, o 9110. Biruin mo, nakatayo siya, nagsasalita siya. Sabi ko, parang baliw to, may kausap. Yung pala, may headset na. Para kami tanga nun. Kasi that time noon, 3310, 3210 lang ang cellphone. Lalo yung isa top earner, yung parang kudkuran ng yellow, yung ginanon, na 70,000. Doon kami excited na excited. Bakit? Kasi nagiging clear sa amin yung future namin. Eh nowadays, pag nag-home party ka, may iPad. Kami nung dinadala namin, Betamax, VHS, saka Mambina yung TV, kukommute namin yun. Para mag-home party kami. Dinified namin. Kaya kami siguro yung mga sinaunang network marketing, wala kaming arte sa katawan eh. Tapos sanay kami kahit anong pagkain. Ganun ang naging attitude namin. Pinakita namin na yung business namin malaki,
pero kaya namin makihalubilo kahit doon sa pinakamababang klase ng tao. Tama ba yung Tagalog ko? Pinakaklaseng antas ng tao. Kasi hindi pwede kung wari taga Forbes ka, tapos nag-join ka sa networking, paano pag dinala ka sa Smoky Mountain? Hindi ka pwede maghanap doon ng kutsara at tinidor. Bababa ka sa level ng mga leaders mo. Pagbaba mo sa level nila, unti-unti itataas mo sila. Yun ang right attitude. Yun yung sinabi ni Sir Ipe eh. Kung kaya mong bumaba sa ilalim ng ilalim, tapos itulak mo, pataas. So attitude. So siyempre, pag tama ng attitude mo, yung behavior mo, yung kilos mo, yung manifestation mo, yung body language mo, tama na. Tama po ba o hindi? Sample, ang araw, nag-speaker ako, hindi ako aware yung pag ganyan-ganyan, masama pala yun eh. Tapos yung sinusuot yung kamay dito sa likod, unaware ako eh. Na yung behavior pala na yun yung, yun yung tinaglay ko mula pagkabata, nakaka-apekto pala yun. Hindi man sa thinking ko, doon sa mga taong tumitingin sa akin. So, kung titingnan mo, yung attitude, prerequisite pala yan sa behavior. So, ibig sabihin, sir, hindi enough yung may GLLLA ka lang. Dapat pala, kung leader ka ng isang network marketing, kung right now leader ka ng Unified, dapat pala, yung attitude mo, lalong gumanda yung behavior. Tama ba, sir? Pag sinabing behavior, yun yung manifestation mo na eh. Di ba yung the way you talk, epekto na yun ng resulta. Yun yung, di ba, imagine mo, hindi ba yung barya? Di ba, Sir Diyos, yung barya, pag hinagis mo, maingay yan eh. Yung perang buo, pag hinagis mo, wala nang tunog. Ang iba naman sasabihin, sir, nag-umpisa ako sa Unified, yung 20 pesos, i-crumple mo, tapaka mo, hindi nawawala yung value eh. So, 20 pesos pa rin yan. Ngayon, pag nagkakaroon ka ng resulta sa kumpanya po natin sa Unified, ang behavior mo dapat naiiba. Hindi po bang kung dati noon, pag nagsalita ka, pag ngayon humarap ka sa tao, ang sasabihin mo, ito yung madalas kong nakikita, di ba? Yung word na ginagamit ng mga grand uprights, our humble president. Kailangan dumating sa punto na pag nagsishare ka, na kahit nagpa 5 million ka, 10 million ka, naka-Ferrari ka, ang makikita na sa'yo hindi yung resulta eh. Ang makikita sa'yo, grabe yung behavior ng tao na yon. Akala mo hindi mayaman pero hindi mo sukat akalain. Ginagawa pa pala niya yon pero totoo lang napakayaman na niya. Yun yung behavior. Yun yung parang, yung ano mo sir yun, yung manifestation mo pag tumayo ka na sa stage. Yung tipo ba lang, yung presence mo pa lang, gumagano na tayo. Grabe! Poweran. Tapos yung sasabihin, idol ko yan! Idol ko yan! Yun na yun. Ganun na dapat. Yung may impact na. Yung siguro sir, yung influence mo, iba na. Yung aura. Yan. Ngayon, siyempre, pag nag-combine ng attitude at ang behavior, definitely yung thinking mo may iba na. Yung minsan sasabihin mo, di ba? Kasi yung downline ko, tigas ang ulo eh. Pero ngayon sasabihin mo, pag kinausap mo na siya, hindi ka na judgmental. Kasi naiintindihan mo na dumadaan siya sa proseso. Pag kinausap mo na siya, heart to heart na. Hindi po bang pag kinausap ka, upline, may concern na, may puso na. Sir, may English nun eh. People doesn't know how much you care until how much they care. Yun na nga. Di ba? Di ba? People didn't care how much you know until they know how much you Yun. Kailangan maparamdam mo na nag-take care ka sa kanila. Honestly, totoo yan eh. May mga downlines kami before 2 years na, 3 years na, ayaw pa mag-quit. Pinag-quit na namin, ayaw pa rin mag-quit. Pero tanongin mo, yung hyper nila, yung excitement nila, grabe pa rin. Bakit? Yung relationship na build ng tama. Sample ko sa inyo. Tingnan nyo ang Unified. Sino ang BP? Sino ang BP? Si Sir Jelly. Anong kaugnayan ni President kay Sir Jelly? May relationship. Sa mga training team, sa management, sino po ang mga nasa paligid niya? Yung mga kasama niya. Ako, na-bless po ako na i-consider ako ni Sir Manny maging part ng management. Actually, matagal na niya ako inaano, kaya lang nga, lagi ko siya ini-Indian to the point na magkita kami, ini-Indian ko siya, tapos kinidnap niya ako. Di ba? Mula doon sa, kumain lang kami sa Jerry's Guild, dinala na ako dito, dinala ako doon sa kabilang building. Sabi ko, teka muna, kakausapin ko muna yung asawa ko, na tatanggapin ko yung hamon na to, maging part ng management. Kasi first time ko talaga maging part ng management. Kasi naging trainer ako ng iba-ibang ng kumpanya, pero hindi ng kumpanya. Naging trainer ako ng bawat team sa loob ng isang kumpanya. So imagine mo, binigyan ako ng pribilehiyo kasi unang-una, may relationship. Hindi ito nagsimula yung relationship na to kahapon lang. Ininvest to for almost 22 years. Long before. Imagine mo si Sir Ipe, si Sir Edmond na nag-share yun, no? Grabe, di ba, parang magkakabarkada pa rin. Kasi kami ho, aminin ko sa inyo,
Kami hong galing sa kumpanya na kinalakhan ho namin dahil matindi ang relationship. Pag nagkita-kita ho yan, para magkakapatid, sabik na sabik sa isa't isa. Siguro hindi naman masamang pangarapin natin, President, na one day from now, yun ang maging unified. Or mas maganda pa sa kinagisnan natin. Kasi at the end of the day, yes, dapat ganito kinukulture. Kasi at the end of the day, sabi nga, legacy na lang yung may iiwan ng unified eh. At yung legacy na yon, sabi ko nga, sir, mas swerte nga yung mga new sets of leaders ngayon eh. Kasi nung para kumita ka ng 150,000, grabe yung skill set mo eh. Sa Unified, hindi ko sinasabi, sir, na yung skill set ganun pa kababaw, pero grabe yung resulta. Di ba? Totoo lang sa industry po natin, we're so blessed, napakaganda ng Unified. Services po tayo. Napakaganda lang ng Unified ng todo-todo eh. Kasi totoo lang sa ibang networking, kailangan mo na matinding skill set, no, sir, para umangat ka ng todo. Pero dito guys, sa sobrang ganda ng Unified, Napakadali ng Unified sa totoo na. honestly, yan, i-press kaharap ko. Matagal ko sa network. Yes, ang Unified doon, napakadali, honestly. Dito magpipay na yung tao, doon pa na-explain yun eh. Correct. Doon, dinudugo na kami, ayaw pa mag-pay in. Saka sir, grabe ang mindsetting natin bago mag-pay-in. Dunod-dunod ka lang eh. Kaya grabe ang skill set. Kaya pansinin mo yung matagal na network leader, ang galing mag-mindset. Kasi totoo lang kami noon, bago kami mag-present, may setting muna eh. Eh ngayon, mag-load ka lang eh. Grabe, ang galing eh. Oh, di ba? So guys, we're so blessed. Merong isang Manny Pascual, isang Brother Pascual na tumayo para ipaglalaban ng Unified. Kasi kung meron man siguro, may taong dapat una nang gumave up, si Sir Manny, si VP nun eh. Pero sino magsasabi na magkakayo magte-10 years pa? Magte-10 years na. Ako naniniwala ako, ang Unified, siguro sir, kung tama yung sasabihin ko, learning curve lang yung nangyari sa Unified eh. Yung kinikita ng mga top earner ngayon, tip of the iceberg pa lang. Wala pa yan. Wala pa. Wala kayo sa akin. Wala pa yan. Kaya nga eh, napakahirap po maging management. Torn kami between the management at mag-network. Kasi totoo lang, kung ako mag-network sa Unified, kulang ko lang tao eh. Pero yung skills meron ako eh. Meron akong vision para sa Unified. Kasi totoo lang, nagkasama kami ni Sir sa loading. Kami, kung pwede ko sabihin, Sir, kasama ako nag-umpisa noon eh. Kaya lang nga, mas inuna akong politika. Ayan, hindi ko napansin. Kasi by history o 2008, Sir, okay lang sabihin ko, akong una nag-hub sa GPRS. Tapos yung pamangking ko na-invite sa Qatar. Sa Qatar. Eh, ang binabanggit niya, Sir Jos, UPS. Ang UPS, alam ko, delivery courier. Yung pala, yung GPRS, naging UPS. Tapos yung makikita ko sa Facebook, hindi ko maintindihan ano yan. Tapos sabi ko kay Sir Manny, sabi ko, sana nang tumitake off ng Unified, tinawagan mo na ako. Pero totoo lang, consistent siya na lagi niya ako message. It's just that talaga ini-injang ko siya. Kasi, syempre, bilang engineer, ang sabi ko sa kanya, iniiwan ko sa kanya noon, Sir, pag naayos mo system nito, tapos unboxing. Tapos unboxing. Kasi maraming loading business. Loading lang ha. May downline na ako, kumita ng 600 million. Sablay pa yung loading eh. Pero guys, maniwala kayo sa akin. Ang Unified, be-break ng record dyan. Una, services tayo. Maraming networking company, magaganda po yan. Kaya lang po, magkikreate pa sila ng market. I-introduce pa yung product. Ang Unified, wala pang Unified, andyan yung services. Andyan na si Meralco. Ako excited, totoo lang. Kahit ako, sobrang excitement ko, na pag yung, imagine mo pag, yung di ba, yung Bayad Center, ka-partner na natin, doon palang buhay ka na eh. Mismo sa bahay mo, imagine mo sa barangay po namin, Santa Monica, Aguni, Bulacan, may 2,300 household kami. Makukuha lang ko lang 20% nun. That's 460 na magbayad ng Meralco sa akin. Pero ang tanong, Meralco lang ba? Di ba sir, meron na rin tayo ngayong yung PhilHealth? Di ba? Meron na tayong mga tinatawag na yung one day from now, di ako magtataka, lahat po na yan. Kasi pag pumasok na yung system na nagsama na ang Bayad Center, almost 2,000 something billers po yun. Di doon pa lang po, buhay ka na. Lalo ngayong pandemic, ang tao takot tumawid. So anong gagawin? Sa'yo na magbabayad. May nag-message nga sa akin, kamag-anak ko eh. Nang malaman trainer ako Unified, sabi niya, Bong, pwede ba magbayad ng Meralco?
Totoo, literally sinasabi ni Sir na habang nagja-jogging ka, lalapit sa yung tao kasi nakikita yung tarpaulin. Guys, maniwala kayo sa akin, mangyayari po yun. Kasi bakit? Ang network leader po, alam nila kung puputok o hindi puputok ang isang kumpanya. Hindi magkukumit yan sa isang kumpanya kung alam niya wala siyang nakikita. Kaya si Sir, grabe ang commitment para paputukin ang Unified. Tingnan nyo guys, ang grabe, ang ganda ng studio natin. Para tayo nasa loob ng talagang totoong studio. Pag kayo siguro, pasyal kayo dito, mag-tour kayo, magpaalam na kayo sa ibaba, magpa-temperature check kayo, kasi napakipit ng building, nag-invest. Posible maging perspective ni Sir Manny, nako, pandemic, huwag muna ako mag-invest, antayin ko muna to. Pero ang ginawa niya, sinabayan niya. Di ba, imagine mo, panahon ng pandemic, nilabas yung GoCab. Ang version 3, andyan na. Di ba? So, ang maganda sa negosyo ng Unified, guys, itong networking na, kumbaga sa baril, ang ibang networking na iputok na eh. Ang Unified, marami pang ipuputok. Tama ba, Sir? Marami pang ilalabas, tama? So guys, yun ang nakakatakot. Kaya tama yung sinabi ni Sir Ipe. Ito yung panahon para magtanim. Ito yung panahon para magkaroon tayo ng builder's mindset. So paano natin magagawa yun? Change your attitude, your behavior, and your thinking. Ang keyword, self-change. Guys, siguro po sa may klikong pananalita, nabitin man po tayo ng konti. May natutunan po kayo sa akin. Doon po sa mga uplines. Siguro pinakamaganda po nito, after nito, mag-meeting after meeting po kayo. Ibig sabihin, mag-usap po kayo, yung mga inputs, may replay naman po yan, himayin po ninyo, kasi baka may mga salita ako na hindi tugma po sa mga salita ninyo. Sabi nga, bag in, bag out, lahat ng pangit tapon. Definitely, kahit sino speaker tumayo dito, may matututunan kayo. Piso-piso lang po yan. Pag pinagsama-sama, mas magaling ka po sa speaker. Muli, ako po si Bong Mangas. Gaya na sinasabi ko, maraming salamat. Our President, Sir Emmanuel Pascual. Pwede po ba palaktakan natin? Sir Joss, VP, the management, the training team, lahat po na yan. Ang mga grand uplines at uplines na nakinig po, maraming salamat po sa binigay niyong investment, yung oras po ninyo. At ako po, laging sinasabi ko, Iglesia ni Cristo ka man. Kapatid ka man Muslim, Buddhist ka man, Katoliko ka man, Kristiyano ka man. Huwag po niyo kami ang pasalamatan kasi kasangkapan lang po kami. Siguro po ang dapat pong pasalamatan sa huling salita ko po na to, ibigay po yung huling palakpak sa ating Diyos Ama. At sa pagtapos po ng toko po na to, hihilingin po ako sa inyo. Hilingin po niyo sa Ama yung buhay na gusto po natin. Ako, honestly, gusto ko rin pong kumita ng 2.7 million a month. Gusto ko rin pong kumita ng kinikita ninyo. Hindi po maalis sa sarili ko na kung napapansin nyo, grabe ang gigil ko rin. Actually, parang ako, Sir Manny, dahil sa pandemic na to, hindi ako sanay na hindi umiikot, hindi sanay na hamahataw eh. Kasi talaga, pag hindi ako nagsasalita, parang feeling ko, nalalata ako eh, parang may kryptonite sa katawan ko eh. Hindi kami sanay na nagpapahinga eh. Siguro sabihin ko sa inyo, bakit ganito ang galawan natin sa Unified? Grabe mag-isip kasi ang ating presidente. Yung iba, iniisip pa lang, siya humahakbang na. Kasi kung tutuusin, gusto niya matapos na yung boxing. Siguro guys, ulit-ulitin ko, isama nyo ang management sa dalangin, isama nyo tayo, i-bless ni God. Kasi unang-una, hindi naman po masama ang gusto natin makuha sa ating Diyos Ama. Muli ako yung papasalamat sa iyong pakikinig, sa pagbibigay ng oras. Maraming salamat sa imbitasyon na to. Sana po may natutunan kayo sa akin at sana po i-apply po nyo to. Maraming salamat po sa inyo lahat. At muli po ay God bless you all. So, salamat Unified Family. Come on.